Naku, hulog ka ng langit, Marta. Tamang-tama. At kailangan ko na kasing umalis na rito. At hindi na babalik pa kasi. Alagaan ko ng anak ko sa bahay namin sa probinsya, na bago lang ng anak. Kaya napagpasyan kong umuwi na lamang. Pero di pa ako makakaalis kaagad dahil wala pang humahalili sa akin dito bilang tagaluto. At bilang tagapag-alaga kay Senyorito Andrew. Bulag kasi siya, Marta. Kaya kailangan niya ng taga-alaga minu-minuto. Agad namang napangiti si Marta sa narinig bago nagsalita. Kung ganun ay, handa akong alagaan si Senyorito Andrew habang buhay kong kinakailangan. Yun ay, kung tatanggapin niyo po ako dito at papayagan ako ni Senyorito Andrew na ako nang mag-aalaga sa kanya. Wika ni Marta na agad ding masiglang sinagot ni Andrew na, Opo naman, higaan nga po ng loob ko sa inyo agad, Aling Marta eh. Kaya mula ngayon, ikaw ng tagapag-alaga ko o tagaluto ko ng masasarap na mga pagkain. Maaari niyo po ba akong lutuan ngayon ng masasarap na pagkain, Aling Marta? Nagugutom na po ako eh. Kaya na may nagkatawanan agad sila sa sinabing iyon ni Andrew. Pero agad din naman siyang sumayon rito na agad namang ikinatuwa nito. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Senyorito Andrew, ito na po palang agahan ninyo. Humigop na po kayo nitong sabaw habang mainit pa po. Magalang at malumanay na wika ng isang katulong sa binatang si Andrew. Ngunit hindi agad umimik si Andrew sa sinabi nito. Bagkusay, bumuntong hininga lang siya roon at nagyuko ng kanyang ulo. Kaya naging hudyat iyon para magsalita. Ang tila nag-aalalang katulong. Senyorito, ano pong iniisip ninyong nagpabigat sa inyong kalooban ngayon? At sa tanong ng katulong na si Manang Lugring, ay napangiti na ng mapait si Andrew pagkaway nagsalita. Ilang taon ka na po palang nagtatrabaho rito bilang tagaluto namin, Manang Lugring. Sumagot naman agad ang matandang katulong ng, mga 24 na taon na po, senyorito. Napatango-tango agad ng marahan si Andrew sa sinabi nito at may mapait na ngiti pa rin sa mga labi na sumagot rito. 24 na taon. Ibig sabihin po ba ay, naging saksi talaga kayo noon nung dinala na ako ni na mommy at dati dito sa bahay pagkatapos akong ibigay ng nanay ko sa kanila? Hindi naman agad nakasagot ang katulong sa tanong na iyon ni Andrew at pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita na ito. Opo, ang cute-cute mo nga po noon eh. Agad namang napatawa ng matipid si Andrew at mahinang nagkomento roon. Mabuti ka po pala ay naging saksi sa kabataan ko noon pa man. Hanggang ngayon, ikaw rin nag-aalaga sa akin sa makakainin kong pagkain. Nilulutuan mo ako ng paborito ko. Pero sina mami at daddy, madalang lang dito sa bahay. Pinabayaan na lang nila ako dito. Hindi mitago sa tono ng boses at sa pananalita ni Andrew ang pagtatampo roon. Kaya naman naramdaman agad ni Andrew na tinabihan siya ni Aling Lugring sa pagkakaupo niya roon sa gilid ng kanyang higaan at malumanay nagsalita roon. Naku, senyorito, hindi ka po pinabayaan ng mga magulang mo. Nasa ibang bansa sila, oo, pero nag-abroad sila para sa'yo. Para maipagpatuloy nilang pagbigay sa'yo ng magandang buhay. Muling napangiti ng mapait si Andrew dahil sa kanyang narinig. Pagkuway matamlay na sumagot siya. Ganun po ba? Akala ko po kasi ay sinadya nilang doon na mamalagi sa abroad dahil bulag ako. At dahil nawala na sila ng pag-asang gumaling ang mga mata ko. Mula nung 7 years old ako. Akala siguro nila ay sa puso lang ako may sakit kaya inampun nila ako. Pero hito nga at may sakit din pala ako sa mga mata ko. At nang magka-eye donor naman ako ay wala na sila dahil nag-abroad na. Kaya hindi na ako nagpa-opera. Wala rin naman sila eh. Iniwan na ako. Kaya bakit ko pa papangarapin na magpa-opera na para makita silang muli? Kaya naisip ko noon, baka ayaw na nilang mag-alaga ng isang bulag na adopted kagaya ko. Baka napagod na sila. Kaya mula noong nawalan na talaga siguro sila ng pag-asa, ay hindi na sila umuwi pa dito. Tapos kayo nang inutusan nilang alagaan ako. Sa pamamagitan ng pagluluto mo, ng mapagkain ko. Buti na nga lang at hindi ako alagain sa pagligo, pagdadamit, at sa pagkain. Kasi sa awa ng Diyos ay, na-memorize ko na po lahat ng pupuntahan at hindi dapat pupuntahan dito sa kwarto ko. Sa pamamagitan ng pagkapa o paghawak ko lamang sa paligid ng mga bagay dito sa bahay. Kasi kung hindi, baka madagdag ng bigas sa aking kalooban ang sitwasyon kong ito. Nawawalan na po kasi ako ng gana talaga. Wala rin naman kasing silbi
kung magpapa-opera ako ulit ng mga mata ko. Kasi wala rin naman kasi sila dito eh. Hindi nila ako magawang alagaan para ipakita sa akin na mahal nila ako at na hindi sila napapagod o mapapagod na alagaan ako. Baka hindi talaga nila ako na itinuring na anak nila. Wala ring saysay. Katahimikan ang sumunod na bumalot sa kanila sa pagkasabi nun ni Andrew. Pagkuha ilang segundo munang dumaan, sa kanya narinig ang mahinang pagsagot nito sa kanya. Senyorito Andrew, huwag mo na lang po isipin ang mga negatibong bagay upang hindi yun makadagdag sa bigat ng iyong kalooban. At baka po kasi hindi pa sila pwedeng umuwi rito. Kasi po baka nag-iipon pa sila doon ng pera. Kaya wag na po kayong mag-isip ng mga negatibong bagay ha. Upang hindi na po mas lalong bibigat ang iyong kalooban. At isa pa po, ayaw niyo po bang makita ulit ang mga mukha ng magulang niyo po? Nakaitagal na panahon niyo nang hindi nakikita. Malamig ng ngiting gumuhit mula sa mga labi ni Andrew nang marinig niyang lahat ng iyon mula sa matanda. Mabuti pa ito nakapagbigay sa kanya ng advice. Ang mga foster parents siya kasi ay wala nang ginawa kundi pagalitan siya at pagtaasan ng boses. Pagsasabihin niyang hindi talaga siya magpapa-opera. Nagagalit ang may ito sa kanya at dadaanan mula ng ilang buwan bago ito tatawag ulit sa kanya upang kumustahin siya. Mula nang nabulag siya ay hindi niya naramdaman na may mga magulang siya. Naisip pa niya, baka magulang lang niya ang mga ito sa ginhawa. Ngunit sa hirap ay hindi na. Pero ano't anong manay, hindi na lang muna niya iisipin niyon. Dahil may isa naman talagang tunay na nagpapabigat sa kalooban niya sa mga sandaling iyon. Kaya humugot muna siya ng pagkalalim-lalim na buntong hininga si Andrew at nagsalita ng mahina. Manang Lugring, sa totoo lang, sa ngayon po ay ang mga mukha ng mga taong nag-alaga sa akin hanggang sa kasalukuyan ang gusto kong makita ulit. At isa na po ang mukha niyo roon. Pero wala rin naman pong saysay. Kung magpapa-opera na ako kasi aalis din po naman kayo eh. Aalis na kayo sa bahay. Narinig ng binata na agad itong napasinghap sa kanyang sinabi. Pagkuhay gulat na sumugot ito roon. Paano mo nalaman na aalis nga ako rito, senyorito? Tumugon rin naman si Andrew agad. Narinig ko po kayo ni Mang Ruben na nag-usap kahapon tungkol dyan. Sabi mo nga po ay uwi ka na kasi sa probinsya para alagaan ang teenager na anak mo na bago lang nanganak at para maalagaan mo rin ang apo mo po na anak ng anak mo iyon. Iniwan kasi ng nobyo. Tumakas sa responsibilidad. Kaya uwi ka para alagaan siya. At hindi ka na babalik pa rito muli. Ang ibig sabihin nun, wala na pong mag-aalaga sa akin dito tulad ng pag-aalaga niyo po. Ay kung ilang segundong natahimik si Manang Lugring matapos siyang sabihin niyon sa matanda. Tumahimik na rin si Andrew. Alam niyang nagmumukha siyang mahina at sasabihin ng mga tao na kalalaki yung tao ay ganun ang sinabi niya. Pero ano pa nga bang inaasahan sa isang bulag na kagaya niya na bukod sa nawala na ng pag-asa ay iniwan pa ng mga magulang at ngayon ay iiwan na rin ang nag-aalaga sa kanya. Malungkot na napayuko na lang ang binata. Pakiramdam niya ay wala na talagang nagmamahal sa kanya at nagpapahalaga dahil iiwan rin siya ni Manang Lugring na noon pa man ay nakalakihan niya ng nag-aalaga sa kanya. Talagang mabigat na mabigat ang loob niya kahapon nang marinig iyon mula kay Manang Lugring mismo. Naalis na ito sa bahay at hindi na babalik pa. Muli ay napabuntong hininga si Andrew. Pagkuhay na numbalik ang naglalakbay niyang diwa. Nang sa wakas ay nakuha na nitong magsalita. Senyorito, tama po kayo. Aalis na po talaga ako at di na babalik pa dito. Pero hindi ibig sabihin nun ay hayaan ko na lang po na mag-isa kayo dito. Naiiwan na lang po kita. Basta-basta na lang. Abay hindi po pwede yan. Ang totoo po niyan ay dito na muna ako hanggat hindi pa ako nakahanap ng bagong katulong o tagaluto na hahalis sa akin dito. Sa ngayon, wala pa pong nag-inquire sa hiring na nilagay namin sa labas, senyorito. Yun kasi ang inutos sa amin ng mga magulang mo po. Alam na rin kasi nila na aalis na ako. Nakataon pa na pareho kami ng paraan na naisip kaya yun lang talagang ginawa ko. Tingnan mo po, senyorito. Mahal ka po talaga ng mga magulang mo. Kaya huwag niyo na pong isipin na hindi nila kayo mahal. Kasi malayo po sa katotohanan iyon. At mas lalong wag po kayo mag-alala. Kasi hindi po ako aalis dito hanggat wala pa pong mahanap na bagong katulong. Pangako po yan sa inyo, senyorito. Hindi agad sumagot roon si Andrew. Iniisip yung mabuti ang sinabi nito. Hanggang sa marahan ng sumilay ang isang nakakaintinding ngiti sa kanyang malabi. At malumanay na nagsalita. Maraming salamat po kung ganun. At ngayon pa lang po ay sasabihin ko na sa inyo na hindi po kita makakalimutan dito.
Talagang hindi po. At sana po ay may mahanap na tayong bagong katulong na hahalis sa'yo po para makauwi ka na at malagaan mo na po ang anak mo. Narinig naman ni Andrew ang pagtawa nito ng mahina at ang mahinang pagsinghot nito. Alam niyang lihim na umiyak na ito roon, kaya hindi na rin mapigilan ni Andrew ang pagsilay ng isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi at ang paghapdi sa bawat sulok ng kanyang mga mata ng mga sandaling iyon, hanggang sa tumulo ang mga namumuong luha sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilang huwag tumulo nang maramdaman niyang tinapik-tapik ng marahan ni Manang Lugring ang kanyang likuran habang walang mga salitang namutayo mula sa bibig nito na para bang sinasabi nito sa pamamagitan ng kilos niyang iyon na magpakatatag lang siya, na hindi siya susuko at iyon ang gagawin niya. Hilig na lang talaga ni Andrew na sanay makahanap na sila ng bagong katulong para magiging maayos ng lahat, lalo na siya at si Manang Lugring. Samantala, abalang-abala sa paglilinis ang 48 anyos na si Marta sa mga sandaling iyon, habang pasilip-silip minsan sa bahay ng kanilang kapitbahay mula sa malaking bintana ng kwarto ng kanyang amo na si Doña Francesca. Ngunit napakislot na lamang siya nang biglang bumukas ang marahan ng pinto ng kwarto nito at bumalaga ang pulang-pula na galit na mukha nito kasabay ng malakas nitong pagsigaw roon. "Marta, ano ba yung dumi na nakita ng mga mata ko doon? Sa sahig sa ibaba. Hindi mo na nun ba dinoble check ayon kanina nang nilinisan mo?" Agad namang napakurap-kurap sa matinding takot si Marta dahil baka makatikim na naman siya ng kaliwat kanang sampal mula rito. Kaya sa matinding takot at panginginig na nararamdaman ng mga sandaling iyon ay agad na paatras ang matandang si Marta at nagsalita ng sobrang hina. "Doña Francesca, maniwala po kayo sa akin. Talagang nilinis ko po ng maayos at dinoble check ko po talaga ang mga iyon kanina bago ako umakyat po dito. At dito na naman ang nilinisan ko po. Iniisip ko po na baka ang mga aso niyo po ang naglalaro kanina. Sa putik sa labas ng nakadumi po ang mga iyon. Pagkaakyat ko po dito. Bago po kasi ako umakyat ay nakita ko po sila na naglalaro sa may putik doon sa labas po." Ngunit kahit siguro ano pang paliwanag ang gagawin ni Marta ay hindi pa rin ito maniniwala roon dahil kitang-kita niya kung paano mas pumula pa lalo ang makinis at magandang mukha nito habang mabilis na namewang roon at sumigaw muli. "Pequeña rata." Pa-Espanyol na sigaw nito na ibig sabihin ay, "Tumahimik ka, hindi ako maniniwala sa iyo na daga ka." At dahil naintindihan na rin iyon ni Marta dahil sa haba ng panahon na naging katulong siya nito at sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay ang mga yun ang laging naririnig niya mula sa bibig nito, ay agad na napatulo ang mga luha mula sa mga napapagod ng mga mata ni Marta. Nasasaktan siya, sobrang nasasaktan siya, pero wala siyang magawa. Kung pwede lang sanang umalis na roon at hindi na babalik pa. Pero hindi niya kaya. Hindi dahil sa loyal ito sa amo niya, kundi dahil may isang napakabigat na rason kung bakit ayaw niyang umalis roon. Kahit na sinasampal-sampal at sinasabunutan siya ni Doña Francesca kadalasan, may mga araw na gusto na niya nang sumuko. May mga araw na gusto niya nang lumayo mula roon, pero hindi niya talaga magawa. Dahil sa nag-iisang dahilan o rason na nakatago sa pinakasuluk-sulukang bahagi ng pagkatao niya. At dahil sa rason na iyon, hanggang sa kasalukuyan ay naroon pa rin siya sa malaking bahay na iyon. Nagpapakaalipin sa kanyang amo, nilulunok lahat ng insulto at pangmamaliit nito sa kanya. Dahil handa niyang tiisin at hamakin ang lahat upang manatili lang roon. Upang kahit papaano ay hindi siya malayo sa lugar na iyon. Upang kahit papaano ay makikita pa rin niya araw-araw ang taong nagpapabuo ng araw niya. Makita lang niya kasi ang ngiti nito ay masaya na siya. Kahit pa nga ba sabihin, hindi makakailang may bahid ng sumisigaw na lungkot sa mga mata nito sa tuwing umingiti ito roon. Nais mapabuntong hininga ni Marta. Ngunit ang kalalimang iyon na tinatahak ng kanyang isipan ay agad na numbalik nang bigla niyang maramdaman ang pananakit ng kanyang anit. Nang wala anong-ano'y bigla nitong hinila ang buhok niya ng malakas at walang pagdadalawang isip na sinabunutan na naman siya at pinagsasampal roon pa ulit-ulit. "Aray po, Doña Francesca, tama po, masakit po. Sobrang sakit na po." Tumutulo ang mga luhang pagmamakaawa ni Marta habang pilit na hinahawakan ang mga kamay nito upang patigilin nito sa maras na pananabunot sa kanya. Ngunit imbis na pumayag sa pagmamakaawa niya at imbis na maawa sa kanya, tila mas lalong naging marahas ang pananabunot nito sa kanya. Kaya't napadaing ulit si Marta. "Doña Francesca, tama na po. Parang away yun na po. Kawaan yun na po sana ako." Ngunit imbis na tumigil ay tila nanggigigil na binulewan ulit siya nito roon. "Anong tama na ha? Anong kawaan kita ha?
Ang kapal naman ng mukha mong hilingin sa akin, Ian eh. Hindi mo nga magawa ng gusto ang trabaho mo. At nakuha mo pang magreklamo. Hoy, hindi na kasalanan ng mga alaga ko ang pagiging marumi ulit ng sahig. Ang sisihin mo, iyang katangahan mo. Alam mo naman na may mga aso rito. Hindi mo pa binabaan ulit ang sala. Napakatanga mo talaga kahit kailan, Marta. Napakatanga mo talaga, tonta. At dahil dyan, halika dito. Malakas na bulyaw nito. At walang sabi-sabing maras na hinablot ang buhok niya. Palabas ng kwarto at pababa ng hagdan hanggang sa marating nila ang sala na maraming mga putik roon. May ilan ding mga bakas ng mga paa ng mga aso roon, kaya tamang ang hinala niyang ang mga aso nito ang may kagagawan roon. Doña Francesca, tama na po. Hindi na po mauulit. Punong-puno ng sipon at luha ang kawawang mukha ni Marta habang nagmamakaawa rito. Ngunit tila sarado talaga ang matinding galit ang puso't isipan nito sa mga sandaling iyon. Dahil ang tanging sagot nito sa pagmamakaawa niya ay, talagang hindi na maulit. Dahil punong-puno na ako sa katangahan mo. Inaaraw-araw mo ba naman? Mi duele la cabeza, protocol pa. Kaya itong huling araw mo dito sa mansyon. Pero bago kita patatalsikin dito, ito munang ipapatikim ko sa'yo. At pagkasabi nito nanay, agad nitong iginudgod ang mukha niya sa mga putik sa sahig. At paulit-ulit na ginawa iyon habang nanggigigil na nagmumura roon. Si Marta naman ay walang nagawa, kundi umiyak lang doon ng umiyak. Habang paghulhol na inululuwa ang mga putik na nakapasok sa loob ng bibig niya sa masasakit na mga sandaling iyon. At nang matapos na ito sa ginagaway, hinablot ulit nito ang nanghihina niyang katawan bago siya iniwan roon at ilang sandali pa'y bumalik na dala-dala ang mga gamit niya. Sa kamaras na inisa iyon sa harapan niya, kaya sa kabila ng nalalabo niyang mga paningin dahil sa putik at mga luha, ay agad na napatayo si Marta at mabilis na lumuhod sa harapan ni Doña Francesca bago lumuluha. At pahagulhol ulit na nagmakaawa rito. Doña Francesca, Madam, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong palayasin. Handa po akong magpasampal at magpasabunot sa inyo araw-araw. Huwag niyo lang po akong palayasin sa pamamahay niyo. Maawa po kayo sa akin, Madam. Parang awa niyo na po. Ngunit kaya kanina ay hindi ito tinablan roon. Pagkusay na mewang lang ito sa harap niya at nakataas ang kilay na nagsalita. Kung ikaw ay handang makatikim ng akin sangkaterbang sampal at sabunot, pues ako, hindi ako handa sa katangahan mo araw-araw. At wala akong pakialam, kahit matagal na panahon ka nang nagsiservisyo dito sa pamamahay ko. Dahil ang isang tanga at reklamador at mahirap pa sa daga na katulong kagaya mo ay hindi dapat kaawaan. At patirehan pa rito sa marayang mansyon ko. Naintindihan mo? Kaya sige, lumayas ka na, dala ang mga gamit mo. Layas. Pagtataboy pa nito kay Marta na talagang paulit-ulit na pumigas sa kanyang puso at nagpahina sa kanyang mga tuhod. Dahil si Marta ay wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa na makita pa ulit o masilayan minsan ang mukha ng taong nagpapasaya sa kanya lagi kahit nasa malayo lamang siya at panakaw na tumpitingin rito. Sa isiping iyon ay muling lumabas sa bibig ni Marta ang isang nasasaktang hagulhol. Pagway marahan niya ng nilapitan ng kanyang mga gamit at humihikbing pinagpupulot ang mga iyon. Bago tila sinaksak ng matalim na bagay ang kanyang puso, habang marahan niyang inakbang ang kanyang mapaa palabas ng gate. At nang tuluyan na siyang makalabas roon sa gate ay, agad ng labo ang paningin ni Marta at bumagsak siya sa sementong kalsada roon. Ngunit bago siya tuluyang nawala ng malay ay, nakarinig pa siya ng mga boses na papalapit sa kinaroroonan niya. Lugring! Lugring! Yung babae bumagsak! Halika, tulungan natin! At iyon lang ang huling mga salitang narinig ng kawawang si Marta bago siya tuluyang nawala ng malay. Nakakunot ang noo ni Andrew habang marahang kinakapa ang malamig na pader pababa ng hagdanan ng kanilang bahay. Ang ingay na kanina pa niya naririnig mula sa kanyang kwarto ay nagmumula sa sala nila at ang mga boses na nauliganan niya roon ay ang mga boses ni Manang Lugring at Mang Ruben na tila nag-aalala roon at tila may binubuhat dahil ang mga pag-uusap ng mga ito roon ay, Lugring, saan ba natin siya ilalagay? Ay, dito Ruben. Diyan mo na siya sa sala ihika. Saglit na natahimik ang mga ito pagkatapos at si Andrew naman sa mga sandaling iyon ay mas lumalim pa yata ang noo sa narinig at sa naisip niya ay, siya? Sinong siya? Kaya na may ang pagkalito niyang iyon ay kanya nang isinatinig. Manang Lugring? Mang Ruben, sino po yan? Tila nagulat naman agad ang mga ito sa biglang pagsulpot niya roon. Pero agad ding nakabawi ang dalawa sa kabiglaan dahil agad ding sumagot si Manang Lugring. Ay, senyorito, halika po. Wika nito at inakay siya ng marahan
bago pinaupo sa malambot na upuan na iyon. Naalam niya agad ng sofa. Pagkuhay nagpatuloy ito sa pagsasalita roon. Senyorito, may nakita po kaming babaeng nawala ng malay doon sa labas. Noong una po ay talagang may narinig kaming nagsisigaw roon sa kabilang bahay. Pero binaliwala lang muna namin ni Ruben. Dahil baka nagkamali lang kami ng pandinig. O baka away pamilya iyon. Pero ilang sandali pa nagulat na lang ako nang bigla akong tawagin ni Ruben. Dahil nakita niyang babaeng ito na bumagsak roon sa labas ng gate ng kapitbahay namin sa harapan. Abay, totoo nga siguro ang sabi-sabi na talagang masamang ugali ng donyang iyon. Dahil tingnan mo ang mukha at ang itsura ng babaeng ito, oo. Maraming pasa sa mukha at tila galing pa sa matinding sabunot ang itsura ng buhok niya. Nakakaawa siya. Di ko siya madalas nakikita sa mansyon na iyon. Kung makikita ko man siya pag nagtatapon siya ng basura, siguray dahil strikta talagang amo niyang iyon. At malademonyo talaga ang pag-uugali dahil kita mo nga nagkapas-pas ang babaeng ito. Kawawa naman siya. Tansya ko ay, kaedad ko lang siya. Mahabang wika ni Manang Lugring at bumuntong hininga roon ng malalim. At nang marinig ni Andrew lahat ng iyon ay tila hinaplos ang kakaibang sakit ang kanyang puso sa sobrang pagkahabag sa sinapit ng babae mula sa kamay ng mapang-api na amo nito. Napabuntong hininga na rin si Andrew roon pagkuway nagsalita siya. Kawawa po pala siya. Hindi po ba siya nagigising, Manang Lugring? Magalang na tanong ng binata na agad namang sinagot ni Manang Lugring ng, hindi pa, senyorito. Pero hayaan niyo po kung magigising po siya. Sasabihin po namin agad. Magpahinga na lang po kayo sa kwarto ninyo, senyorito. Agad namang napailing-iling si Andrew nang marahan ng marinig ang sinabi ni Manang Lugring. Pagkuway malumanay na tumugon ng binata. Hindi na po kailangan, Manang Lugring. Hintayin ko na rin po siya rito hanggang sa siya'y magising. Dito lang po ako. Ayoko pong pumunta sa kwarto ko. Dito lang po ako at hintayin ko pong kailan siya magigising. Sumagot ng agad si Manang Lugring sa sinabi ni Andrew. O sige, senyorito. Kung yan po ang gusto ninyo. Sa ngayon po ay pupunta muna ako sa kusina at kukuha ng tubig roon at bimpo. Kukuha na rin po ako ng gamot para maggamot ang mga pasa niya. Sa pagkakataong iyon ay napatungo-tango na si Andrew ng marahan habang may matipid ng ngiti ng nakapaskil sa kanyang malabi bago sumagot. Mabuti pa nga ho, Manang Lugring at Mang Ruben. Maaari po bang pakitingnan sa labas at obserbahan niyo po kung ano po mga ikinikilos ng amo niya po? Baka po kasi kung anong masabi niya at baka po may gagawin siyang masama kung nakita niyang dinala ninyo ang babae dito sa loob ng bahay. Mabuti na po makasiguro, Mang Ruben. Tila naintindihan naman agad ni Mang Ruben ang sinabing iyon ni Andrew. Dahil agad itong tumugon ng, sige po, senyorito. Gagawin ko po iyon. Sige po, lalabas na po muna ako. Tumungo naman agad si Andrew sa sinabi ng matanda. Narinig niyang umalis na nga ito roon sa sala. Oh, senyorito, pupunta na rin po ako sa kusina at kukunin ko na po lahat ng dapat kong kukunin roon. Isang tango naman ulit ang isinagot ni Andrew kay Manang Lugring, sabay sabing. Sige po, Manang Lugring, dito na rin po muna ako. At pagkasabi niyo ni Andrew ay pumunta na nga ito sa kusina, kaya tahimik na nag-antay na lang si Andrew roon kung kailan magigising ang wala pa ring malay na kawawang babae. Marahan ang ginawang pagmulat ni Marta sa kanyang mga mata ng mga sandaling iyon. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nasa magarang pamamahay siya, kaya nalito at nagtaka siya agad kung paano siya napunta sa malaking mansyon na iyon. Ang huling nakatatak sa isipan niya ay ang eksenang bumagsak siya sa kalsada. Mahinang daing ni Marta dahil nararamdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang mukha at anit. Gising na po ba kayo? Agad na pasinghap si Marta ng malakas nang marinig ang boses na iyon. Pagkuway nakangiwi, sa sakit na agad na pabangon si Marta at nagsalita. Sino ka? Pero ang mga salitang nais lumabas mula sa kanyang bibig ng mga sandaling iyon nang sa wakas ay masilayan niya na ang mukha ng may-ari ng boses na iyon. Gustong mapaiyak agad ni Marta nang makita ang mukha ng lalaki. Nasa mga 20 anyos pataas ng edad nito. Natutuwa si Marta. Sobrang natutuwa siya. Gusto niya na itong yakapin ng mahigpit ng mga oras na iyon. Dahil sa wakas ay nakita niya na sa personal at sa malapitan ang lalaking pinangarap niya na noon pa man makausap ng malapitan. O kahit makita man lang ngunit wala lang siyang lakas na loob na gawin iyon. At isa pa, pinagbabawalan din siya ni Doña Francisca noon na lumabas ng bahay nito dahil baka raw agad na lang siyang aalis at baka tangay ang mga alas nito. Ganon kababang tingin nito sa kanya. Kung hindi lang talaga dahil doon sa lalaking kaharap niya sa mga sandaling iyon ay matagal na siyang sumuko sa kasamaan at kalupitan ni Doña Francisca sa kanya. Ngunit nais siyang magpasalamat pa rin sa malupit na Doña.
Kasi kung hindi dahil sa kalupitang taglay nito ay hindi siya mapupunta sa mansyon na iyon at higit sa lahat, hindi sana niya makakausap ng malapitan ang lalaki. Ngumiti agad si Marta rito kahit hindi sa kanya nakatuon ang paningin nito. Kahit alam niyang hindi nito nakikita ang mukha niya. Kahit alam niyang hindi nito nakikita ang napakasayang ngiti niya sa mga sandaling iyon. Sobrang saya ni Marta. Sobrang saya niya. Ale? Gising na po ba kayo? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Okay lang po ba kayo? Tila nag-aalala ang untag nito sa kanya nang mapansin siguro nitong hindi siya sumasagot sa tanong nito. Kaya may masayang ngiti sa mga labi ni Marta habang may namumuong luha sa kanyang mga mata nang sumagot na ito. Naku iho, pasensya ka na kung hindi ako agad sumagot sa katanungan mo. Medyo nahilo pa kasi ako iho. Paano nga pala ako napunta rito sa bahay na to? Nais namang matunaw agad ang puso ni Marta nang makita niya mismo sa kanyang dalawang mata ang marahang pagsilay ng isang masayang ngiti sa mga labi nito bago magalang na sumagot. Ang totoo po niya ay sinama ng lugring at Mang Ruben po ang nakakita po sa inyo sa labas noong mawalan kayo ng malay. Kaya dinala po nila kayo agad dito sa bahay. Agad namang napahikbi ng tahimik si Marta sa narinig at sa isip niya ay tiyak at may Panginoon pa pala talaga. Dahil sa kabila ng lahat ay hindi siya iniwan nito, bagkus ay may ginawang instrumento ang Panginoon na matulungan siya sa paghimatay niya kanina. At naging dahilan pa iyon upang mapalipit siya ng hindi naasahan sa lalaking kaharap niya sa mga sandaling iyon. Mula'y hinaplos tuloy ng labis-labis na kaligayahan ang puso ni Marta habang nakatitig sa napakagwapong mukha ng binata. Pagkuway, masayang sumagot siya rito. Maraming salamat sa inyong tatlo iho. Tatanawin ko pong isang napakalaking utang na loob sa inyo. Itong nangyayari ngayon sa aking buhay. Napakasayo ko dahil may mga tao pa palang talagang may mabuting puso kagaya ninyo. Kaya maraming salamat ulit iho. Inilahad ni Marta malapit sa kamay nito ang kanyang kamay. Nakita naman niyang agad itong ngumiti roon at inilahad din ang kamay nito sa kanya bago tumugon. Kinagagalak ko rin pong makilala kita, Aling Marta. Wika nito at kinapkap ang kanyang kamay para tanggapin ang pakikipagkamay niya rito. Kaya may luwas sa mga matang hinawakan niya rin ang mga kamay nito. Gustong gusto niya na itong yakapin ng mahigpit. Pero pinigilan lang ni Aling Marta ang sarili. Baka kasi magtaka ito. Kaya nag-iisip na lang muna siya ng paraan upang mapalapit rito at marahan ang binitawan ng kamay ni Andrew. At habang nag-iisip siya ng paraan ay siya namang may dumating roon sa sala na isang may edad na babae na may dala-dalang mga gamit sa panggamot at tila may pinaghalong gulat at uwan nang makita siya roon. Kiming-umiti naman agad siya sa babae. Mabuti at gising ka na pala. Nakita ka ni Ruben kanina sa labas na nawala ng malay. Kaya tinawag niya ako para alalayan siya sa pagkarga sa'yo. Siya nga pala, ang pangalay ko si Lugring. Yung nakakita naman sa'yo ay si Ruben. Ikaw ba Anong iyong pangalan? Agad namang napangiti si Marta at tumugon. Ako naman si Marta. Marta Lugerantes. At nais kong magpasalamat ng marami sa kabutihan niyo sa akin. Talagang napakabuti ng iyong kalooban. Habang buhay kong tatanawin na isang napalaking utang na loob itong nagawa ninyong pagtulong sa akin. Maraming salamat at ikinagagalak ko kayong makilala lahat. Ngumiti rin naman agad pabalik si Lugring kay Marta at nagsalita. Naku, wala yun. Ikinagagalak din naming makilala ka, Marta. Ay si Ruben pala ay nandun sa labas at may ginagawa lamang doon. May pinakausap kasi itong si Senyorito Andrew namin sa kanya tungkol sa amo mo. Obserbahan niya raw ang kilos ng iyong amo. Dahil baka nakita niya kami kanina na tinulungan ka at dinala ka pa dito sa loob ng mansyon. Ang sa amin lang ay baka magalit siya kasi syempre kapitbahay tayo. Pero kasi narinig na namin ni Ruben kanina na parang may sumisigaw sa loob ng bahay ng amo mo. Hanggang sa'yo na nga, lumabas kang ganyan ng itsura at may mga dalang gamit. Tapos may usap-usapan pa na masama talagang ugali ng amo mong yon. Kaya dinala ka na lang namin dito. Kaya sana'y magiging maayos lang ang lahat pagkatapos nito. Hindi agad umimik si Marta. Nalunok niya agad ang kanyang maluwas sa mga sandaling iyon. Parang gustong iiyak ng kawawang si Marta ang lahat ng sakit na kanyang naranasan noon pa man sa mga kamay ng malupit na amo niyang si Doña Francesca. Pero pinigilan lang niyang sarili. Pagkuway na pakislot siya nang magsalita bigla si Andrew. Ano po palang nangyari, Aling Marta? Bakit po may mga pasaka raw? Maaari po ba naming malaman? Para mas matulungan ka po namin. Kitang-kita at ramdam na ramdam ni Marta ang sinseridad sa pananalita ni Andrew. Nang sabihin nito ang malinyang iyon, kitang-kita rin niya ang emosyon sa mga mata nito. Hindi niya mabasa ang mga naroon.
Basta dalawa lang ang sumisigaw sa mga mata ni Andrew sa mga sandaling iyon. At iyon ay ang sumisigaw na galit at simpatya para sa nangyari sa kanya. Sa nakita ay biglang humapdi ang sulok ng mga mata ni Martha hanggang sa nararamdaman niya na unti-unti nang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at di niya na napigilang pumatak ang mga iyon. Martha, huwag kang matakot. Huwag kang mahihiya. Sabihin mo ang nangyari. Baka matulungan ka namin. Malumanay na wika ni Lugring kay Martha, kaya humikbing sumagot agad siya rito. Huwag na, Lugring. Baka magkagulo pa. Tama na sa akin na nailigtas ninyo ako. Agad namang sumagot si Lugring ng, hindi tama yan. Dapat may kalalagyan siya. Pwede kaso ng mga amo na ganyan. Yung mga malulupit na mga amo. Yung mga sagad sa buto na ang kasamaan. Yung mga amo kung tumuring sa mga katulong nila parang mga hayop. Pero mabuti nga siguro, mga alagang hayop nila minamahal nila. Pero ang mga katulong nila, na nirerespeto sila at mataas ang tingin sa kanila pinagmamalupitan lamang nila. Napakasakit lang isipin na may mga taong ganyan. Buti na lamang at mababait ang amo namin na siyang mga magulang na Senyorito Andrew. Naku, mahirap talagang makahanap ng amo na mababait at tinuturing ang mga katulong na parte ng pamilya. Iiling-iling na komento ni Aling Lugring na noy nakaupo na sa isang single sofa malapit sa kinaupuan niya. At ang marinig ni Martha ang sinabing niya ni Lugring tungkol sa mga mababait na mga magulang ni Andrew ay tipid na mapagpasalamat ng ngiti lamang ang isinagot niya roon. Pagkuhay narinig ulit niyang nagsalita si Lugring. Pero kami nang bahala kung paano ka namin matutulungan, Martha. Sa ngayon, huwag kang mahiya o matatakot na sabihin sa amin ang lahat ng nangyari kanina at ang karanasan mo sa mga kamay ng malupit na donya na iyon. Pangungumbinsi ulit ni Lugring kay Martha. Kaya wala siyang magawa kundi sabihin na lamang lahat ng mga masasakit na karanasan niya sa mga kamay ni Doña Francisca. Mula nung tumundong siya sa pamamahay na iyon, matagal na panahon ang lumipas. Impit na humagulo si Martha habang nagsasalita sa masasakit at mapapait na mga karanasan niya. Nakinig naman ang mga ito hanggang sa matapos siya. Lalong-lalo na si Andrew at mas lalo pa siyang napahagulhol ng iyak nang makita niyang marahang pagtayo ni Andrew at ang pagkapkap nito sa sandalan ng sofa na kinaupuan nito habang papalapit ito sa kanya. Pagway parang natunaw biglang puso niya nang bigla siya nitong yakapin ng sobrang higpit na animoy pinapakalma siya. Kaya umiyak na yumakap na rin siya rito pabalik. Pagkatapos ay narinig niya itong nagsalita ng malumanay. Aling Martha, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ka po namin. Hindi ka po nag-iisa. Kaya na may tumango-tango agad si Martha sa sobrang pasasalamat at katuwaan dahil sa sinabi ni Andrew. Pero naisip niya rin sa mga sandaling iyon na kahit hindi na siya tutulungan ng mga ito dahil kontento siya na nakausap niya si Andrew at niyakap niya na ng mahigpit sa mga sandaling iyon. Ngunit ganun pa man ay nagpasalamat pa rin siya kay Andrew. At noon din biglang sumulpot sa main door ang isang matandang lalaki. Natansya ni Martha. Kaedad lang niya. O Ruben, may naobserbahan ka bang kakaiba roon sa labas? Agad namang nakangiting sumagot si Mang Ruben. Nakapag-usap kami kanina sa kanyang amo, Lugring. Nakita niya pala talaga tayo na tinulungan ang kawawang babaeng yan dito sa mansyon. At talagang masama ang kanyang ugali dahil sabi pa niya, huwag raw natin siyang tulungan at hayaan raw natin siyang mamatay sa labas. Kaya sa galit ko, sinabihan ko masamang donya na iyon na mas mabuti siguro kung umalis na siya sa subdivision na ito dahil kung hindi ay gagawin namin ang lahat upang maipakulong siya dahil sa kalupitan at kasama niya noon pa man. Sabi ko pa, kilala ka na sa subdivision na ito na sobrang sama ng pag-uugali at lahat ng mga katulong na pinapatalsik mo ay isinusumbong sa mga kapwa katulong nila dito at katulad namin na masama ang iyong pag-uugali na napakagaan pa ng kamay mo, malaki tulad ng mga ginawa mo sa iyong katulong kanina na nagkapasapasan ang mukha. Kaya kung ayaw mo makatulong ay umalis ka na sa lugar na ito at huwag ka nang babalik pa dahil sisiguraduhin namin na makukulong ka. Magtutulungan kaming pabagsakin ka sa kulungan. Lalapit kami kay Sir Rapi Tulfo, daladalang mediko-legal ng babaeng iyan. Kaya ayun, natakot agad, umiyak at ang sabi niya, kung maaaring lumuhod siya at magmakaawa sa katulong niya ay gagawin niya upang di lang ito pag-iisipan ng ipakulong siya. At paghingi raw siya ng tawad ay aalis na siya rito at hindi na babalik dito. Magbabagong buhay na rin daw siya. Sabi ko naman na siguraduhin niya lang dahil pag mababalitaan namin na ginagawa pa rin sa ibang katulong ang makakayupa mo yan
ay tutulong kami sa pagpapabagsak sa'yo. Kaya ayun, mas lalong napaiyak sa takot. At nangakong di na talaga ulitin pang ginawa niya. Kaya sinabihan ko siya na mag-intay lang doon sa labas dahil papalabasin ko ang kanyang katulong upang makahingi siya ng patawad rito. Kaya halika na at nang makapag-usap na kayo. Nakangiting wika ni Ruben kay Marta. At ubiling tumayo naman siya, ay pumunta sa labas kasama si Andrew, Luguring at Ruben. Nakita niya nga si Doña Francisca habang umiiyak na tinatawag ang pangalan niya. Nagkausap sila. Humingi niya ito ng patawad mula kay Marta. Lumuhod pa nga ito. At dahil likas na mabuti ang kanyang kalooban ay pinatawad niya nga ito. Ibinigay niya rin sa kanyang huling sweldo niya. Saka umalis na ito roon. Kaya magaan ang kalooban na pumasok na nga silang apat sa loob ng mansyon at muling nag-usap roon. At ngayong maayos ng lahat, anong plano mo, Marta? Nakangiting tanong ni Lugring sa kanya habang ginagamot ang mapasay niya sa mukha. Sumigundo naman rin agad ang nakangiting si Andrew. Oo nga po, Aling Marta. Ano po ang plano mo ngayon? Ngumiti rin si Marta at nahiyang nagsalita. Kung maaari lang sana, pwede niyo ba akong tanggapin bilang bagong katulong ninyo rito? Wala na kasi ako mapupuntahan at malayo ang probinsya namin mula rito sa Maynila. Kaya kung tatanggapin niyo po ako ay ipinapangako ko po na gagawin ko po ang lahat upang tumbasan ko ang pagtanggap ninyo at kabiitan ninyo sa akin. Ipinapangako ko po yun. Hiyang-hiya na wika ni Marta at yumuko roon. Ngunit agad siyang napataas agad ng kanyang tingin nang marinig niya na tila natutuwang tugon ni Lugring sa kanyang pakiusap. Nakuhulog ka ng langit, Marta. Tamang-tama. At kailangan ko na kasing umalis na rito at hindi na babalik pa kasi alagaan ko ng anak ko sa bahay namin sa probinsya na bago lang nanganak. Kaya napagpasyahan kong umuwi na lamang pero di pa ako makakaalis kaagad dahil wala pang humahalili sa akin dito bilang tagaluto at bilang tagapag-alaga kay Senyorito Andrew. Bulag kasi siya, Marta, kaya kailangan niya ng taga-alaga minuminuto. Agad namang napangiti si Marta sa narinig bago nagsalita. Kung ganun ay, handa akong alagaan si Senyorito Andrew habang buhay kong kinakailangan. Yun ay, kung tatanggapin niyo po ako dito at papayagan ako ni Senyorito Andrew na ako nang mag-aalaga sa kanya. Wika ni Marta na agad ding masiglang sinagot ni Andrew ng, Opo naman, Aling Marta. Kaya gaan nga po ng loob ko sa inyo agad. Kaya mula ngayon, ikaw ng tagapag-alaga ko. Tagapagluto ng masasarap ng pagkain. Bari niyo po ba akong lutuan ngayon ng masasarap na pagkain? Aling Marta, nagugutom na po ako eh. Kaya naman nagkatawanan agad sila sa sinabing iyon ni Andrew. Pero agad din siyang sumangayon rito na agad namang ikinatuwa nito. Samantala, sa bansang London ay tahimik na tinitingnan ni Angelo ang mga baby pictures ni Andrew sa loob ng kwarto nila Zaira. Miss na miss niya na ang kanyang anak. Sobrang miss niya na ito. Ngunit agad rin na itago niya ang photo album ni Andrew sa ilalim ng unan. Nang pumasok roon si Zaira, na tila hapong-hapo at agad pabagsak na umupo sa gilid ng kanilang kama. Pagkuway padabog na nagsalita ito. Nakakainis yung boss namin. Ang daming pinaparevise ng mga documents at pinapahanap ng mga files. Ang dami ko pang inaasikaso sa team ko. Dumagdag pa siya sa mga utos niya. Pairap na reklamo ni Zaira na ikinabuntong hininga agad ni Angelo bago sumagot. Yan ka na naman, Zaira eh. That's part of your job. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo yan? Grabeng reklamador mo talaga kahit kailan. Iiling-iling na wika ni Angelo na ikinanganga agad ni Zaira at naging dahilan upang magsalubong agad ang mga kilay nito bago humalukip-kip sa harap niya at sumagot. And so, mas kinakampihan mo ngayon yung boss ko imbis ng sariling asawa mo? Go on! Ganyan ka naman talaga eh. Lahat na lang ng mga parents ko sa buhay. Imbis nakakampihan mo ako, sinasalungat mo ako. Seriously, Angelo? What's wrong with you? Simulat sa pool na nagpakasal tayo at di kita mabigyan-bigyan ng anak. Ganyan ka na. Lagi mo na lang akong kinokontra at mas lalo pang doong dumating si Andrew sa buhay nating mag-asawa. Sukat sa narinig ay agad rin nagsalubong ang makilay ni Angelo at binulyawan rin ito. Tumigil ka. Huwag mong istaling kawawang anak natin sa usapan. Anak mo lang siya. Bulyaw agad ng pabalik ni Zaira na ikinalaki agad ang mga mata ni Angelo. Pagkuhay nagpatuloy ito habang nakakuyom ang mapalad nito. O ano, natahimik ka no? Nasaktan ka? Bakit? Totoo namang anak mo lang siya eh. Ikaw nagpupumilit sa akin na ampunin siya. At dahil lagi mong pinapamukha sa akin na hindi kita mabigyan-bigyan ng anak ay, pumayag na lang ako sa gusto mong mangyari. Na mag-ampun na lang kesa hintayin pang anak natin galing mismo sa dugo natin at laman.
Pero pumayag na lang ako para sumaya ka na. Para hindi na tayo mag-aaway pa. Pero ang pag-aaway pala natin noon, hindi pa siya dumating sa buhay natin, Nay. Mas lumala pa pagdating niya. Dahil mas kinakampihan mong batang hindi mo kadugo kaysa sa akin na asawa mo. Mas kinakampihan mong anak ng hampas lupang iyon. Agad na sumulak ang dugo ni Angelo sa mga narinig niya mula kay Zaira. Kaya agad na dinuro niya ito at binulyaw-bulyawan na mas malakas pa kaya sa kanina. Talagang sinuniban ka na ng kasamaan, Zaira. Paano mo nagawang sabihin ang lahat ng iyan kay Andrew? Sa anak natin. Sa batang sanggol pa lang na dumating na sa atin. Tayong nagpalaki at nag-aruga. Tapos nung nagka-problema, Nay, tinakasan mo ang responsibilidad mo bilang ina niya. Dinamay mo pa ako. May pasabi-sabi ka pa na sasamahan kitang magtrabaho dito. Yun pala. Ang tunay na motibo mo sa pagsasama sa akin dito ay dahil gusto mo lang masamahan kita sa pagtakas mo ng responsibilidad mo sa kanya. Ayaw mo magpaiwan ako doon sa Pilipinas para alagaan siya. Pinaubayan mo sa iba ang pag-aalaga kay Andrew doon. Na dapat sana'y trabaho mo bilang ina niya. Kaso dahil ayaw mo mapagod sa kakaalaga sa isang bulag na katulad ng anak natin, mas pinili mo na lang ng mga ibang bansa para kunwari, malaking income para sa future ni Andrew. Ako naman sa wakas ay naintindihan ko ang tunay na motibo mo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasama natin dito, ay hindi ka pa rin maiwan-iwan dito dahil nagmamakaawa kang samahan kita dito. Kaya kahit labag sa loob ko, pumayag na lang ako dahil naawa ko sa'yo. Kahit na gustong gusto ko ng uwi ng anak ko para alagaan siya. Para maramdaman niya na kahit ampun lamang siya, anak pa rin ang turing natin sa kanya. Pero hindi yun ang nangyari dahil sa'yo. Dahil mas pinili mong mapalayo tayo sa kanya kaysa maging responsableng mga magulang. Anong klaseng ina ka, Zaira? Anong klase kang magulang? Ngunit imbis na makonsensya si Zaira sa kanyang sinabi ay tila nagalit na din ito sa kanya. Dahil walang sabi-sabing, sinampal siya nito ng malakas sa isa niyang pisngi. Hindi pa ito nakontento, sinampalot siya nito sa kabila niyang pisngi. Malakas din na yun, sobra. Tila punong-puno iyon ng galit, punong-puno ng hindi masabi-sabing emosyon. Pagkuway natigilan si Angelo nang makita niyang unti-unting pagsungaw ng mga butil sa luha ng mga mata ni Zaira ng mga sandaling iyon. Bago ito umiyak na nagsalita roon. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Simula nung hindi kita mabigyan ng anak hanggang sa dumating na si Andrew sa buhay nating dalawa ay punong-puno ng sakit ang kalooban ko. Pakiramdam ko ay hindi ka natutuwa na pinakasalan mo ako kasi hindi kita mabigyan ng anak. At nang dumating na si Andrew sa buhay natin ay saka ko lang nakita ang sobrang kaligayahan sa mga mata mo. Saka lang nanumbalik ang kasiglahan mo. Nahuli ko nakita nung ikinasal tayo. Akala mo ba naging madali sa akin ang lahat? Hindi, Angelo. Dahil araw-araw, pakiramdam ko ay pinaparusahan mo ako dahil di kita mabigyan ng anak. Araw-araw, pakiramdam ko, ibinuhos mo ng lahat ng atensyon at pagmamahal mo kay Andrew. At wala ka nang itinira sa akin. Pakiramdam ko ay dinakaw niya lahat ng pagmamahal at atensyon mo na dapat sanay. Sa akin mo lang ibinubuhos lahat. Sanay na ako lang, Angelo. Pero nung dumating si Andrew sa pamamahay natin, nag-iba ka na. Nag-iba ng lahat. Na hindi mo na nga nabibigyan ng pansin ang maniluluto ko para sa'yo pag mo galing ng opisina. Dahil ang agad na hinahanap mo at gusto mong puntahan ay si Andrew. Si Andrew nasaan? Si Andrew tulog na ba? Si Andrew kumain na ba? Lintik na yan. Puro ka na lang, Andrew. Puro na lang ang batang namumutawi dyan sa bibig mo. Paano naman ako? Paano naman ako na asawa mo? Naisipan mo bang tanungin kung kumusta ako buong araw? Naisipan mo bang tanungin ako niyan, ha? Wala. Dahil lahat ng atensyon mo pag-uwi ay nakafocus na lahat kay Andrew. Nakafocus na lahat sa ampun mo. Tapos, akala ko yun lang ang pinakamasakit na mararamdaman ko mula sa'yo. May isasakit pa pala nun. Hindi lang doble, triple. Kasi mula nung nabulag si Andrew at wala pang eye donor at higit sa lahat, wala pa tayong sapat na pang pa-opera sa kanya, ay mas lalong napalayo ang loob mo sa akin dahil sa pag-iisip sa kalagayan niya. Kaya naisipan ko mag-abroad na lang, kunwari. At upang matulungan kita kunyari, para maisip mo naman ako. Para maalala mo na may asawa ka pa. At nangyari na nga yun. Bumalik na nga sa akin ang atensyon mo at pagmamahal. At kahit hindi yun buo, dahil kahati ko pa rin siya doon, ay okay na yun sa akin. Dahil at least, bumalik ng pagmamahal mo at atensyon mo sa akin. Akala ko ay okay ng lahat. Pero nung nalaman mo, hindi siya magpapa-operay. Naging kalbaryo na naman ang buhay natin. Halos araw-araw na lang ay bukang bibig mo ang ampon mo. Hanggang ngayon, naging dahilan ulit siya ng pagtatalo natin dahil gusto mo na siyang uwian.
Paano naman ako dito? Paano ako na asawa mo? Pero mukhang hindi mo yun iniisip. Dahil ang mas iniisip mo ay ang ampun mong anak. Pero kaya ko pa rin tiisin yon. Subalit ang hindi ko yata kakayanin ay ang paulit-ulit mong pagsasalungat sa marhans ko sa trabaho. Dapat nga maayos mo akong sinasaway o sinasabihan upang kahit papaanay, kumalma ako. At hindi naman depressed pang lalo sa trabaho ko. But look what you did. Instead of comforting me, you even made my day worst. Hindi ka na naawa sa akin. Pero naiintindihan ko naman wala ka ng awa sa akin ni Katiting. Dahil ang lahat ng awa dyan sa katawang lupa mo ay naibos mo na lahat doon sa ampun mo. Can you imagine how painful that is? Can you imagine the pain I've been through? May pasabi-sabi ka pa sa akin na anong klase akong ina? Na anong klase akong magulang? Ikaw ba, Angelo? Anong klase ka ring asawa para sa akin, ha? Anong klase kang asawa? Natahimik naman agad si Angelo sa mga sinabi ni Zaira. At kahit pinagbubuyo nito ang dibdib niya ay hinayaan na lang niya ito roon. Pagkuhay, marahin niya itong dinala sa dibdib niya at niyakap ito ng mahigpit. Humagulhol naman agad si Zaira roon, kaya mas lalong hinigpitan lalo ni Angelo ang pagkakayakap sa asawa. Sa kamarahang hinagod-hagod ang likuran nito upang kumalma na ito at umana sa paghugulho roon. Ngayon ay naiintindihan niya na ang kanyang asawa. Ngayon ay alam niya na kung bakit ganun kalamig ang pakikitungo nito sa anak nilang si Andrew. Nabulag ito ng panibugo. Nasanay kasi ito na ito lang ang binibigyan niya ng kanyang buong pagmamahal at atensyon. Kaya napaisip si Angelo na baka may pagkukulang din siya sa kanyang asawa. Baka dahil sa paninibago niya at labis-labis na katuwaan niya na sa wakas ay may anak na sila, ay hindi niya na naiparamdam nito na mahal niya ito. Kaya itutuwid niya ang ganong pag-iisip ng kanyang asawa. Tutuldukan niya na ang hinanakit nito sa kanya. Dahil ayaw na ang pagdidiskatahan pa nito ang anak nilang si Andrew. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at anak. At gagawin niyang lahat upang di masirang pamilya niya. Gagawin niyang lahat upang di mailayo sa kanya kahit ni isa man sa mga ito. Kaya na may marahang hinawakan ni Angelo ang magkabilang pisngi ni Zaira at masyong itinaas niya ang mamasang mukha nito sa kanya. Kaya nasa 40 anyos na ay maganda pa rin pagkuway nagsalita siya. Zaira, kailanman ay hindi nawawalang pagmamahal ko sa iyo. Maring natabunan ng saglit ng labis na katuwaan ko sa pagdating ni Andrew sa buhay nating mag-asawa. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Dahil hindi na wala ang damdamin kong yun para sa iyo. Mahal na mahal kita. Asawa kita. At ang lahat ng isinumpa ko sa harap ng altar. Sa harap ng Panginoon. Habang kasama kay, panindigan ko yon. Dahil mahal kita. At hindi na magbabago yon. At paano mo nasabing pinaparusahan kita? Dahil ba doong di pa dumating si Andrew sa atin at wala pa rin tayong anak ay napansin mong lagi na lang ako matamlay pag uwi ko galing trabaho? Zaira, nagkakamali ka kung yan ang iniisip mo. Dahil malayo yun sa katotohanan. Kasi Zaira, matamlay ako lagi sa pag-uwi ko noon. Dahil lagi akong pinag-iinitan ng bagong CEO namin sa kumpanya. Ayaw ko nang sabihin sa iyo ang tungkol doon. Dahil ayaw akong paproblemahin mo na rin ang problema ko. Ayaw ko ma-stress ka noon. Dahil baka mas lalong di tayo magkakaanak. Yun ang tunay na dahilan, Zaira. At ang mali ko lang ay hindi ako nagsasabi sa ng mga problema ko sa trabaho. Dahil ayaw ko mag-alala ka. Tungkol naman sa mga rants mo. Walang kinalaman si Andrew roon. Walang kinalaman ng anak natin. Dahil ang totoo niyan ay mainit din ang ulo ko ngayon. Dahil nagka-problema sa kumpanya. Hindi madali ang trabaho ng isang COO sa kumpanya, Zaira. Alam mo yan. Idagdag pang alis na si Manang Luguring. Iniisip ko kung sino lang ang mag-aalaga kay Andrew roon. Mahirap pa namang makahanap ng bagong katulong. Singbaitat, mapagkakatiwalaan din sa pagbabantay kay Andrew roon. Alam kong 21 anyos na ang bata, pero aalagain pa rin siya dahil bulag siya. At hanggang sa hindi pa natin siya nakukumbinsi na magpa-opera na, aalagain pa rin siya. Kaya sana maintindihan mo ako, Zaira. At sana niintindihan natin ang isa't isa mula ngayon. Kasi ayaw ako mag-isip ka pa ng masama sa akin. Ayaw ako mawala ka sa buhay ko. Pati na rin si Andrew. Kaya sana huwag mo nang pag-initan ng anak natin. Dapat nga'y mahalin mo siya. At palagan dahil anak pa rin siya natin. Hindi man siya galing sa iyong sinapupunan. Pero sa ngalan ng inampunan natin siya. At simula nung tinanggap mo siya at dinala sa iyong mga bisig mula sa bisig ng tunay niyang ina. Nung sanggol pa lamang siya, ay anak mo na rin siya. Anak natin siya, Zaira. Sana matanggap mo na si Andrew sa iyong puso't isipan. Sana. Ipagdadasal ko yan. Isang malakas na paghagululot ang isinagod ni Zaira kay Angelo. Pagkuhay niyakap na rin siya nito ng mahigpit sa mga oras na yon.
Napangiti na si Angelo habang may luha sa kanyang mga mata. Masaya siya dahil sa wakas ay nalaman niya na kung bakit gano'n na lamang ang pakikitungo ni Zaira sa anak nilang si Andrew. Kung bakit parang lagi na lang itong galit sa bata mula noon at hanggang ngayon pag tumatawag si Andrew sa kanila at nangangamusta. Kaya naman pala, niisip ni Angelo. Pero ngayon ay parang nabunutan na ng tinik ang dibdib niya. Nagpapasalamat siya dahil nalinawan ng kanyang asawa. At ipinapanalangin na lang niya na sanay magtuloy-tuloy ng kaayusan iyon ng relasyon nilang mag-asawa at sanay magiging maayos ng pakikitungo nito sa anak nilang si Andrew. Sa naisip ay unti-unting sumilay ang isang masaya at mapagpasalamat ng ngiti sa mga labi ni Angelo bago mas hinigpitan ng pagkakayakap sa asawang si Zaira. Ilang minuto muna sila sa ganong ayos hanggang sasabay silang napatingin sa kanilang telepono roon nang biglang nagring iyon. Kaya marahang lumayo si Zaira sa kanya at tahimik na tinungo ulit ang gilid ng kama bago marahang pinahira ng maluha mula sa mga mata nito. Si Angelo naman ay may ngiti sa mga labing pinuntahan ng bedside table nila bago sinagot ang tawag roon. Hello? Agad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Hello? Senior Angelo? May sasabihin po sana ako sa inyong importante. Ang totoo po niyan ay sinabihan din po ako ni Senyorito Andrew na sabihin po ang bagay nito sa inyo. Tila masigla at masayang bungad agad ni Manang Lugring kay Angelo. Kaya nahawaan agad siya ng kasiglahan ng boses nito. At dahil doon ay nakangiti nagtanong agad si Angelo sa matanda. Oh, ano po yun Manang Lugring? At tila masayang masaya ka dyan. At tila sabik na sabik sa gusto mong sabihin o ibalita sa akin. Napatingin naman agad si Zaira sa kanya nang sabihin niya iyon. Kaya nginitian niya ito agad bago nakinig sa sasabihin ng matanda. Ay, Senyorito Angelo, masaya po kaming ibalita sa inyo na si Senyorito Andrew ay may bago na pong nahanap na katulong na pwedeng ihalili sa akin. Mabait po siya at mapagkakatiwalaan po. Mas lalong napangiti naman agad si Angelo sa balitang yun ni Manang Lugring. Pag ko ay nagsalita siya. Ganun po ba? Abay kung ganun eh. Di mabuti. Masaya din ako sa balitang yan. At kung katulad ninyong mabait at mapagkakatiwala ng bagong katulong na yan para sa anak kong si Andrew ay hindi na ako sasalungat pa. Lalo na't aprobado na pala ng anak ko. Ibig sabihin mabait at mapagkakatiwalaan talaga. Agad namang masiglang sumagot si Manang Lugring sa kabilang linya. Ay talagang mabait at mapagkakatiwalaan po. Sa katunayan nga ho ay matagal na pala siyang naninilbihan rin bilang katulong sa kapitbahay namin si Doña Francesca. Tapos kanina ay pinalaya siya dahil lang sa kakaunting pagkakamali at nahimatay siya bigla sa labas ng gate ng malupit na donyang iyon. Mabuti na lang ay nakita siya agad ni Ruben kaya tinulungan namin siya na makapasok sa loob ng mansyon. Marami nga po siyang pasa sa mukha eh. Sabi niya po ay sinabunutan po siya at pinagsasampal ni Doña Francesca at matagal na raw itong ginagawa sa kanya ng salbahing donya na iyon na hindi malabong mangyari dahil usap-usapan na naman po dati pa ang matandang yun, di po ba? Kaya yun po matagal pala siyang ninilbihan kay Doña Francisca at wala pa siyang masamang record. Kaya ibig sabihin, mapagkakatiwalaan po siya. Kaya agad na po namin siyang tinulungan, Senior. Lalo na po si Senyorito Andrew. Talagang magaan raw po ang loob niyang tanggapin ang bagong katulong dahil naawa raw siya rito. Kaya tinanggap niya po agad. Ngayon nga po ay masaya silang nagkukwentuhan sa sala habang ako naman po ay nasa kwarto. Nag-iimpake na ng mga gamit ko po. May ngiti sa mga labing na pahinga agad ng malalim si Angelo dahil sa kanyang mga narinig mula kay Manang Lugring. Naawa na rin tuloy siya sa babae pero sa kaloob-looban ni Angelo ay nagpapasalamat din siya dahil nasa mabuting kamay na ng katulong ang sinasabi ni Manang Lugring. Kaya na may nagsalita roon si Angelo. Kung ganun ay masaya ako at nariyan na siya sa puder namin, Manang Lugring. At pakisabi na lang sa kanya na lagi niyang aalagaan si Andrew. At susuklian namin ni Zaira ang lahat ng kabutihan niya sa amin sa pamamagitan ng pag-alaga niya dyan sa uniko iho namin. At siya nga pala, dahil tinanggap siya ng anak ko, ay hindi ko nahihingin pa ang background niya o resume niya. Dahil ibig sabihin lang nun ay talagang pinagkakatiwalaan siya ng aking anak. Kaya naniniwala din ako sa obserbasyon niya sa bagong katulong namin. Kaya pakisabi na lamang sa bagong katulong kung anong mga dapat niyang gawin dyan. At mag-iingat sila riyan sa Pilipinas, lagi. At mag-iingat ka rin po, Manang Lugring, sa pag-uwi mo. Ipapadala ko na lang po sa inyo mamayang sweldo ninyo. And lastly, pakisabi sa anak ko na miss na namin siya ng mami niya at sana'y papayag na siyang magpa-opera siya para makakita na siya ulit. Pakisabi yan sa kanya, Manang Lugring ha. Magalang na tumugon rin naman agad ang nasa kabilang linya. Opo, Senior Angelo, masusunod po.
Makakarating po yan kay Senyorito Andrew ang iyong bilin. Maraming salamat po, Senyor Angelo. Nagsalita rin naman agad si Angelo ng, maraming salamat din po, Manang Lugring. At sa pag-aalaga ng anak ko simula pa noon, hindi ka namin makakalimutan. Paalam po. Pagkasabi ni Angelo ni Yunay, nagpasalamat at nagpaalam na rin si Manang Lugring sa kabilang linya. Kaya tinapos na rin ni Angelo ang tawag. Pagko ay may ngitis sa mga labing hinarap niya ang asawang si Zaira na ngayon ay nakatingin na sa kanya habang nakakunot ang noo nito. Kaya na may nakangiting nilapitan niya ito roon at marahang umupo sa tabi nito bago masuyong hinawakan ang dalawang palad nito sa kamahinang nagsalita. Zaira honey, nakahanap na raw sila Andrew ng bagong katulong na halili kay Manang Lugring. Alis na rin si Manang pero huwag kang mag-alala. Mabait raw at mapagkakatiwala ng bagong katulong na iyon. So rest assured that our son is still in good hands. Wika ni Angelo na agad namang ikinangiti ng matipid ni Zaira bago tumango at nagsalita. Mabuti naman kung ganun. Maikling mga salita lang iyon, kaswal o formal pakinggan. Pero para kay Angelo ay malaking bagay na iyon. Simula na iyon ang magandang pagbabago sa pagkikitungo nito sa anak nila. Dati kasi ay parang baliwala lang nito ang tumawag si Andrew sa kanila. Parang mga musta at kung tumawag si Manang Lugring sa kanila dahil nangangamusta raw si Andrew sa kanila. Malamig na pakikitungo lang ipinapakita ni Zaira kay Andrew. O di kaya'y sisigaw-sigawan nito ang bata dahil ayaw talagang pumayag na magpa-opera at hindi nila alam kung bakit. Pero sa mga sandaling yun ay nakita ni Angelo na sincero na ito sa pagngiti nitong iyon kahit tipid ng ngiti lang iyon. At masaya na rin siya sa mga salitang namutawi sa mga labi ng asawa kahit maikling mga salita lang iyon. Niyakap niya na lang ito ng mahigpit. Marahang gumanti na rin ito ng yakap sa kanya. Napangiti naman ng matamis si Angelo at nagsalita. I'm sorry. Mula sa pusong wika niya na agad din namang sinagot nito ng I'm sorry too. At pagkasabi nito ni Yunay, agad niyang hinalikan ang ulo nito ng buong suyo bago nagsalita. Hindi ko hayaang mawasak ang pamilya natin, Zaira. Hindi ko hayaang masira ang pamilya natin. Mahal na mahal kita. At hindi magbabago yun. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang lakas ko. Kayo lamang. Kayong dalawa ang bigay sa akin ng Panginoon. Kaya magsusumikap ako lalo para sa ating tatlo. Hindi ko kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo, Zaira. Wika ni Angelo at muling hinalikan ang tutok ng ulo ng minamahal na asawa. Ilang sandaling tahimik lamang ito roon. Tila may malalim na iniisip. Pagkuway narinig yun nang nagsalita ito ng mahina. Hindi mo hayaang masira ang pamilya natin? Pero paano kung isang araw ay darating ang tunay na ina ni Andrew? Paano kung kukunin niya ang bata? Pero hindi na pinatapos pa ni Angelo ang sinabing iyon ni Zaira dahil agad na nagsalita siya. Yun ang hindi ko papayagang mangyari. Maring walang legality ang nangyari nang ibigay niya sa atin si Andrew noon. Pero hindi ibig sabihin nun na hayaan ko na lang na hindi kami iabot sa korte. Kung talagang susulpot siya at babawiin sa atin si Andrew, hindi ako papayag na mangyari yun. Hindi. Isang mahigpit na yakap lang ang isinagot ni Zaira sa kanyang sinabi. Kaya sinagot niya rin ang yakap nito ng mas mahigpit at blankong napatingin sa malayo. Samantala sa Pilipinas ay masayang nag-uusap sina Andrew at Marta sa kusina habang pinagluluto siya nito ng tanghalian sa araw na iyon. Maraming araw na rin ang dumaan nang umalis na si Manang Lugring ng tuluyan at si Aling Marta nang tuluyang humalili rito. At sobrang saya ni Andrew dahil doon. Bukod kasi sa makikitang tunay na mabait ito ay sobrang gaan talaga ng kalooban niya rito. Hindi niya alam kung bakit pero sobrang gaan talaga ng kalooban niya kay Aling Marta. Masaya rin siya kapag pinagluluto siya nito. Pero kasi silang paboritong ulam, pritong tuyo, daing, at adobong sitaw. Kaya naisip ni Andrew na iyon marahil ang dahilan kung bakit sobrang gaan ng loob niya kay Aling Marta. Dahil sobrang vibe sila nito pagdating sa mga ulam na paborito nila. Pero pa sila ng gustong sausawan. Kaya na-enjoy lagi ni Andrew ang kinakain niya dahil roon. Idagdag pang sinasabayan siya ni Aling Marta pag kumakain siya. Pakiusap niya pa iyon rito. At sa mga sandaling iyon ay nakangiting naghihintay si Andrew na ihain na nito ang mga niluto nitong ulam sa kanya. Aling Marta, matagal pa po ba yan? Tumatawang mahinang tanong ni Andrew sa matandang babae. Narinig naman niyang sumagot ito agad roon ng sandaling-sandali na lang ito, senyorito. Sandaling-sandali na lang po talaga. Anito at muli niyang narinig ang mahinang ingay at kaluskos roon. Marahil ay inaasikaso ulit nito ang niluluto nitong ulam at naisip ni Andrew na baka natikman nitong muli ang mga iyon. Nais naman mapakulot ng mukha ni Andrew dahil sa tinawag nito sa kanya ulit. Pagko ay nagsalita siya.
Aling Marta naman po eh. Sabing wag niyo na po akong tuwaging senyorito o senyorito Andrew eh. Iho na lang po. Yun na pong tinawag niyo sa akin nung una ninyong pagtapak dito, di ba? Kaya yan lang pong itawag niyo sa akin. Huwag niyo na pong palitan. Naglalambing na wika ni Andrew kay Aling Marta at pa-cute na ngumiti rito na agad namang ikinatawa nito ng malakas roon. Talagang halatang naalaw ito sa pagano niya kaya natatawa si Andrew dahil doon. Pagkuhay narinig niya ulit ang mga kaluskus roon at ang ingay ng mga mangkok. Bago niya narinig ang mayabag nito patungo sa kinaupuan niya. Pagkuhay narinig ulit niya na tila ba may ginagawa ito roon at tumunog pa ang plato niya na nasa kanyang harapan. Kaya naisip niyang baka nilagyan na nito ang kanyang plato roon ng ulam. Pagkatapos ay narinig niya na itong nagsalita roon. O siya, sige na nga, kung yan ang gusto mo iho, yan ang masusunod. Wika nito na agad namang nagbigay ng sobrang kaligayahan sa puso ni Andrew. Ramdam pa nga niyang ngumiti rin sa Aling Marta roon habang sinasabi ang mga iyon eh. Kaya mas lalong natuwa siya. Hindi niya alam pero gustong gusto niyang tinatawag siya nitong iho. At naisip niya, lalo na siguro kung tatawagan siya nitong anak. Siguro ay magtatalong siguro roon sa tuwa kahit hindi siya nakakakita. Dahil sa totoo lang, mas nararamdaman pa niyang may nanay siya sa piling ni Aling Marta na saka lang niya nakilala. Kumpara sa foster mother niya na si Zaira na parang laging galit sa kanya kahit konting pagkakamali lang niya. Agad itong nakasigaw sa kanya na talagang nagpapabigat agad ang kalooban niya. Pero sa Aling Marta ay laging malumanay ang boses nito pag nag-uusap sila. Minsan din ay pinapayuhan siya nito sa mga bagay-bagay na dapat ay hindi siya magtanim ng galit o tampo sa mga magulang niya. Lalo na sa mami Zaira niya. Dahil masama raw iyon, iisipin na lang daw niya ang masakripisyo nito sa kanya noon. Ang pagpupuyat nito, minsan nga'y parang napapansin niyang sumisinghit ito na tila umiiyak habang sinasabi ang mga yun eh. Kaso hindi lang niyang binigyan pansin dahil baka nagkakamali lang siya ng pandinig o baka sinisipon lang ito. Pero ano't ano man ay, pakiramdam ni Andrew na dapat niyang pakinggan ang payo nitong iyon. Lihim kasi sa kaalaman ni Aling Marta, tinuring niya na itong ina. At hindi niya mapigilang pangarapin na sanay ito na lang ang naging nanay niya. At dahil doon ay, hindi niya mapigilan ang sariling isipin ang tunay niyang ina. Sa totoo lang ay, wala siyang makapanggalit para rito. Dahil ang sabi ng daddy Angelo niya ay, nagawa lang daw siguro siyang ipamigay ng kanyang totoong ina noon sa mami at daddy. Dahil sobrang sakitin niya at may sakit siya noon sa puso kaya dapat siyang operahan. Pero dahil mahirap daw ang kanyang ina at hindi nito kaya ang halaga ng operasyon para sa kanya, kaya pumayag na lang daw ito sa session ng kanyang daddy na ampunin siya ng mga ito. Umiyak pa nga raw ang ina niya noon nang ibigay siya nito sa daddy at mami niya eh. At pagkatapos raw nitong malaman ang mga pangalan at address ng mga foster parents niya. At pagkatapos nitong mangako na hindi ito magpapakita pa sa kanya kahit na kailan o magpapakilala man lang. Umalis na raw ito agad habang humahagulhol sa pag-iyak noon. Nang tanungin naman ni Andrew kung bakit binigay ng kanyang ama ang mga pangalan at address ng mga ito sa totoong nanay niya, ay sumagot agad ito ng, para kahit paano ay makita kanya, kahit hanggang sa malayo lang siya. Hindi kita ipagkakait sa kanya. Pwede kanyang tingnan mula sa malayo kung namimiss ka niya. Pero hindi kanya pwedeng lapitan at magpakilala sa'yo dahil paglalabag siya sa pangako niya. May mangyayaring gulo anak kasi hindi ko hayaang bawiin kanya mula sa amin ng mami mo. Ikakamatay ko yun anak. Ikakamatay ko yun. Agad namang naintindihan ni Andrew ang punto ng kanyang ama. Nagpasalamat rin siya rito dahil kahit papaano ay hindi siya nito ipinagkait na makita ang kanyang tunay na ina. Pero hindi miwasang isipin ni Andrew kung ano kayang itsura ng kanyang tunay na ina. Gusto niyang malaman pero alam niyang hindi na yun mangyayari pa. Kaya nagpapasalamat na lang siya na ipinanganak siya nito noon. At mas pinili nito magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan niya. Sa naisip ay napabuntong hininga ng malalim si Andrew. Ngunit agad na numbalik ang naglalakbay niyang diwa nang bigla niyang maramdaman ang marahang pagtapik ni Aling Marta sa kanyang balikat. Saka narinig niya itong nagsalita roon. Iho, ayos ka lang ba? Bakit parang natulala ka bigla? Ano bang iniisip mo? Napakurap-kurap naman agad si Andrew pagkarinig niya sa boses nito. Pagkuway napatikim siya at napayuko roon ng bahagya sa kanyang nagsalita. Pasensya na po. Iniisip ko lang po kasi ang totoo kong nanay. May kulang ilang segundong hindi agad ito nakapagsalita roon. Tila umamid bigla dila nito hanggang sa ilang minuto muna lumipas saka ito tumikim ng ilang ulit.
na tila tinatanggal nitong malaking bara sa lalamunan nito. Saka nito nakuhang magsalita. Anong ibig mong sabihin? Totoong nanay mo. Ibig mo bang sabihin ay hindi ka totoong anak ng mami at daddy mo? At bakit mo nga pala iniisip ang totoong nanay mo? Agad namang nagkibit balikat si Andrew dahil sa mahinang usisan ni Aling Marta. Bago may mapait na ngiti sa mga labing sumagot rito. Opo, Aling Marta. Hindi pa ako tunay na anak ni na Mami Zaira at Daddy Angelo. Ampun lang po ako. Binigay raw po ako ng nanay ko sa kanila nung sanggol pa lamang ako. Ilang araw pagkatapos niya akong iluwal sa mundong ito. Pagkatapos ng kanilang agreement ay iniwan na po niya ako agad habang umiyak raw siya, sabi ni Dad. Ilang segundo ulit na hindi ito nagawang magsalita roon, kaya takang-taka tuloy si Andrew dahil rito. Pagkuhay narinig niya nang nagsalita ito. Hindi ka ba nagagalit sa totoong nanay mo? Kaya agad napangiti ng maluwag si Andrew sa tanong na iyon ni Aling Marta bago sumagot. Nako, hindi po. Bakit naman po ako magagalit eh? Naiintindihan ko naman po kung bakit niya nagawa yun. Alang-alang rin po yun sa kaligtasan ko. Sinabi rin kasi sa akin ni Daddy ang lahat. Kaya naiintindihan ko yung totoong nanay ko. At dahil doon, hanggang ngayon ay hindi ko maiwasang isipin kung ano ba talagang itsura ng totoong nanay ko. Sa totoo lang kasi ay gusto ko siyang makita. Pero parang malabo po mangyari yun. Sumagot naman agad si Aling Marta sa sinabi niyang iyon. Bakit siyang pinapangarap mo makita? Bakit hindi ang mga magulang mo ang pangarapin mo makita ulit? Sabi sa akin ni Lugring dati na matagal na panahon raw mula noong huli mong makita ang mga magulang mo. Kaya bakit hindi na lang silang pangarapin mo makita? Mabilis namang napalis ang masayang ngiti sa mga labi ni Andrew dahil sa tanong na iyon ni Aling Marta. Pagkuha ibinali niya sa ibang direksyon ang kanyang blankong tingin. Bago sumagot rito. Wala rin naman po kasing saysay kung silang pangarapin kong makita ulit. At wala rin saysay para magpa-opera ako ulit sa mga mata ko. Kahit may eye donor na ako dahil wala naman sila dito eh. At kung uuwi man sila ay saglit lamang at babalik na agad sa London. Kaya hindi ko rin sila masisilayan araw-araw. Kaya ibang tao na lang ang papangarapin kong makita. Napabuntong hininga naman agad si Aling Marta sa rason na iyon ni Andrew. Pagkuhay tumugon agad ito. Bukod ba sa tunay mong inay, wala ka nang pinapangarap na makita at maging dahilan upang magpa-opera ka na ulit? Tapaisip naman agad si Andrew dahil doon. Pagkuhay sumagot siya agad. Meron naman po, si Manang Lugring sana, kaso wala na po siya dito eh. At dahil wala na siya dito, at wala rin kasiguruhan na magkikita kami ng totoong nanay ko. Kaya mag-iisip muna ako ng taong magiging rason para sumungo ako sa operasyon ulit. Wika ni Andrew at napangiti agad roon dahil sa totoo lang ay may naisip na agad siya. Narinig naman agad ni Andrew itinugon sa kanya ni Aling Marta. Naku, kung ganun ay sana'y makapag-isip ka kung sino ang magiging rason mo o inspirasyon para mapa-opera mo na ulit ay yung mga mata, iho. Dahil may karapatan kang makita ulit ang mundo. Karapat dapat kang makasilay ulit sa kagandahan ng mundong ito, iho. Kaya sana'y makaisip ka ng kung sino. At suka sa sinabi ni Aling Marta at agad na pangitin ng pagkaluwag-luwag si Andrew bago masayang nagsalita. Ang totoo po niyan, Aling Marta, ay hindi ko na po kailangan pang mag-isip ng matagal. Dahil alam ko na po kung sino ang gagawin kong inspirasyon para magpa-opera ulit. At ikaw po yun, Aling Marta. At gaya ng inaasahan ni Andrew ay tila nagulat nga ito sa kanyang sinabi. Dahil agad itong napabulalas roon ng, ako? Agad namang napatango ng sunod-sunod si Andrew sa halatang gulantang na reaksyon ni Aling Marta. Kaya na may napangiti ng sobrang luwag ni Andrew bago sumagot rito. Opo, Aling Marta, hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Talagang ikaw po ang gagawin kong rason para magpa-opera po sa mga mata ko. Bakit po ikaw? Dahil napakabuti niyo po sa akin. Dahil ang gaan po ng loob ko sa inyo. Para ko na po kayong nanay sa paraan ng pag-aalaga ninyo sa akin. Maalaga rin si Manang Lugring. Pero parang iba ka po talagang mag-alaga sa akin. Nakakatuwa po kayong kasama. Parang nagkaroon po agad ako ng matalik na kaibigan. At the same time, nanay po. Kaya po naisip ko, pwede po ba kitang tawaging Nanay Marta? At pwede niyo po ba akong tawaging laging iho o anak? Para maramdaman ko naman po kahit pa paano na may ina pa rin ako dito sa bahay. Na may ina pa rin ako dito na nandito lang para sa akin. Kaya, pwede po bang tawagin po kita mula ngayon na Nanay Marta? Pwede po ba? Nahihiya at nakayo kong pakiusap ni Andrew sa mata ng babae na ngayon ay hindi ulit nakapagsalita agad roon. Ngunit narinig niyang impit na hikbi mula rito bago umiyak na nagsalita.
Naku, oo naman. Pwedeng-pwede anak. Pwedeng-pwede. Pagulo nitong sabi na agad nagpahapdi sa sulok ng mga mata ni Andrew bago nagsalita. Maraming salamat po Nanay Marta. Sobrang bait niyo po. Salamat po ulit. At ipinapangako ko po na magpapaopera na po ako. Sasabihan ko na agad sina Mommy at Daddy bukas tungkol po dito. At dahil sa sinabing iyon ni Andrew ay agad na nilapitan ni Nanay Marta niya. At mabilis siyang niyakap sabay sabing, napakasaya ko anak. Dali na naging desisyon mo. At bukod doon, napakasaya ko rin dahil tinuring mo akong tunay mong ina. Kaya mula ngayon ay ituturing na rin kitang tunay kong anak. Masayang-masaya ako dahil magpapaopera ka na at ako pang napili mong maging rason o inspirasyon para magpaopera ka na sa iyong mga mata. Kaya sana anak, hayaan mong yakapin kita ngayon ng mahigpit bilang pasasalamat ko sa iyo. Dahil napakabuti rin ang iyong puso. Kaya uli-uli, maraming salamat anak ko. At pagkatapos bigkasin ni Aling Marta ang huling dalawang salitang iyon ay hindi alam ni Andrew kung bakit biglang humapdi ang bawat sulok ng kanyang mga mata dahil doon. Tila hinaplos kasi ang mainit na palad ng puso niya sa mga sandaling iyon. Nang marinig niyang mga salitang iyon mula sa babaeng tinuturing niya ng parang tunay na ina. Kaya agad na napayakap rin siya kay Nanay Marta na mahigpit at umuusaling nagpapasalamat rito. At doon ay mas lalong napuno ng labis-labis na kagalakan ng puso ng binata habang kayakap ng sobrang higpit ang Nanay Marta niya. Buo na rin ang pasya niya. Magpapaopera siya para makita niya na ito. Kaya ngayon pa lang ay sabik na siyang magpaopera dahil doon. What? Are you serious, son? Gulat na bulalas ng Daddy Angelo ni Andrew sa kabilang linya nang ibalita niya rito ang gusto niyang magpaopera. Inasahan niya na iyon. Kaya napangiti na lang si Andrew dahil sa reaksyon ng ama at ng salita. Yes, Dad. You heard me right. Magpapaopera na po ako. Agad namang sumagot ang kanyang ama sa kabilang linya. Why, that's good news, my son. Magpapadala ako ng pera agad-agad kay Atty. Rodriguez at siya na ang bahalang sumama sa'yo. Because sadly, Andrew, I guess me and your mom won't able to be there with you sa operasyon mo dahil timing na. Napaka-busy naman ngayon sa mga trabaho namin rito. But we promise, as soon as we're finished here, uwi kami agad dyan sa Pilipinas para makita ka. Gustong mapangiti ng mapait ni Andrew dahil si sinabi ng ama at naisip niya. Ngayon magpapaopera na ako ulit. Saka lang kayo uuwi. Kasi hindi na ako magiging pabigat pag makakakita na ako. Ang sakit lang po Mommy Daddy. Pero wala akong magagawa kung ganyan ang pag-iisip niyo po. Pero magpapasalamat pa rin ako sa inyo. Dahil hindi niyo ako pinabayaan. May inatasan pa rin kayong mag-alaga sa akin. Lalo ka na po Dad. Kaya salamat pa rin. Maraming salamat din po sa inyo ni Mommy. Lalong-lalo ka na po. Buong pusong wika ni Andrew sa kanyang isipan. Pagway ngumiti siya roon ng totoo bago tumugon sa sinabi ng kanyang ama. Nako, ayos lang po Dad. Iintindihan ko po kayo ni Mommy. Saka isa pa po. Sasama naman po ako ni Nanay Marta sa operasyon dito. Kaya wag po kayo mag-alala Dad. Agad namang sumagot ang kanyang ama. Talaga? Ako salamat naman sa kanya kung ganun. Siguro'y karapat dapat na siyang taasan agad ang rate sa trabaho dahil parang naging masayahin at masigla ng anak namin ngayon simula noong dumating siya sa bahay natin. At Nanay Marta pang tawag mo sa kanya. Naku, magsaselos ang mami mo niyan. Tila nakangiting wika pa nito sa kabilang linya. Napangiti naman agad ang maluwag si Andrew pagkarinig niya sa sinabi ng kanyang daddy. Bago proud na nagsalita roon. Tama ka po Dad. Siya nga po ang dahilan kung bakit naging masayahin. At masigla ng anak ninyo ngayon. Nakakatuwa po si Nanay Marta kasama. Idagdag pang pinapayuhan niya po ako sa mga dapat at hindi po dapat gawin. At kaya Nanay Marta po ang tawag ko sa kanya dahil siya po ang nagparamdam sa akin na may ina pa rin ako dito. Na hindi po ako iniwan ni Mommy. But don't get me wrong Dad. I totally understand everything, okay? Dahil pinayuhan na rin po ako ni Nanay Marta tungkol dyan. Na wag raw ako magtampo kay Mommy. Dahil para sa akin pa rin naman po ang pag-abroad niya so it's okay. Sinasabi ko lang naman talaga kung bakit masayahin. At masigla na po ako ngayon. At hindi na tulad dati nang madalas po akong nagmumukmuk sa kwarto ko Dad. Matagal namang sumagot ang kanyang daddy sa kabilang linya. Tahimik lang ito roon pagko ay nagsalita ito matapos ng ilang segundo. Ngayon ay parang gusto ko na talagang makita at makilala yung Nanay Marta mong yan dahil talagang tila malakas ang impact niya sa buhay mo in a positive way. And don't worry son, I'm not offended. I understand also. And I'm very much thankful sa Nanay Marta mo dahil talagang pinaliwanagan kanya ng maayos tungkol sa mami mo. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya at talagang gusto ko na siyang makita sa lalong madaling panahon at pasalamatan siya ng personal.
Napuno naman agad ng matinding kaligayahan ang puso ni Andrew sa narinig mula mismo sa bibig ng kanyang pinakamamahal na Daddy Angelo. Kaya mas lalong lumuwag ang kanyang pagkakangiti bago sumagot. Salamat naman po at naiintindihan niyo po ako. At sana po'y makita at makilala niyo po si Nanay Marta sa lalong madaling panahon po. Napakasaya ako siguro kapag nangyari yun. Wika ni Andrew na sinagot naman agad ng kanyang Daddy Angelo na, ganun rin ako anak, ganun rin ako. At pagkatapos ng ilang sandali ay natapos na ang kanilang pag-uusap. Kaya agad niyang tinawag ang kanyang Nanay Marta na pumunta na agad sa kusina. Matapos niya itong pakiusapan na i-dial ang numerong nakapaskil sa telepono roon na si Manang Lugring ang gumawa dati pa. Nanay Marta, agad namang nakarinig ng mga yabag si Andrew na paparating sa kinaroroonan niya hanggang sa narinig niya na itong magsalita roon. O iho, bakit? Mabilis namang lumuwag ang pagkakangiti ni Andrew sabay sabing, Nanay Marta, sabi po ni Daday, gusto niya raw po kayong makilala sa lalong madaling panahon. Masayang pagbabalita ni Andrew rito. Pero dumaan ang ilang segundo ngunit hindi pa rin ito nagawang magkomento tungkol doon. Nanay Marta, ayos ka lang po ba? Untag ni Andrew rito. At saka pa lamang ito tila nihimasmasan roon at agad na nagsalita. Oo anak. Nagulat lang ako pero wala bang sinabi ang ama mo kung kailan niya ako gusto makilala? Nais namang kumuntot ang noo ni Andrew nang mapasin niya ang boses nito na tila kinakabahan nito roon. Pero agad din naman niyang pinalis ng ganong pakiramdam niya dahil ayaw niyang mag-overthink. At ifo-focus na lang siguro ng kanyang isipan ngayon ay ang nalalapit na operasyon niya. Kaya na may agad na lamang siyang sumagot rito ng hindi po siya nagsabi. Ang sabi niya lang, sa lalong madaling panahon daw. Sabi nga niya ay mukhang hindi sila makakapunta sa operasyon ko kasi abala raw sila sa trabaho nila doon. Pero sabi ko naman po, okay lang kasi may Nanay Marta naman ako na sasamahan ako sa operasyon ko. Agad namang napatawa ng mahina si Marta bago nagsalita roon. Ikaw talagang bata ka. Halatang excited ka na talagang gumaling ha. At dahil dyan, excited na rin ako. At ngayon pa lang ay, masaya na ako para sa resulta ng operasyon mo. Timing kasi ang lahat. May eye donor ka na agad. Mukhang utos talaga ito ng Panginoon na mangyari. Kaya sabik na ako makita ang masayang ngiti sa iyong mga labi. Habang tumitingin ulit sa paligid anak. Ngayon pa lamang masayang-masaya na ako sa naging desisyon mo. Masayang-masaya na ako. Tila umiyak sa sobrang tuwa na wika nito at niyakap siya. Kaya masayang niyakap rin niya ang kanyang Nanay Marta pabalik bago nagsalita. Maraming salamat din po sa mga payo ninyo Nanay Marta. At sa pag-aalaga niyo po sa akin habang bulag pa po ako. Tatanawin ko pong isang napakalaking utang na loob. Ang mga pag-aalaga at ang mga payo niyo po. Maraming pong salamat. Maraming tinapik naman itong likuran niya. Sabay sabing, walang anuman iyo. Walang anuman. Masaya ako at kahit sa konting panahon ay nakilala kita at nakakausap. Kinakabang tumawa naman agad si Andrew dahil sa sinabi nito sabay wika. Anong konting panahon po? Parang iiwan niyo na po ako niya na. Iiwan niyo po ba ako Nanay Marta? Nagtatampong tanong ni Andrew na agad din namang sinagot nito ng, Naku hindi. Hindi anak. Ba't naman kita iiwan Heto nga't sasamahan pa kita sa operasyon mo at maraming araw pa tayo magsasama. Kaya anak, kung ako sa'yo ay magpapahinga na ako at ihanda ako ng sarili ko sa operasyon ko. Kaya tayo na, sama na kita sa kwarto mo at ang makapagpahinga ka na. Okay ba anak? Sumaludo naman agad si Andrew sa sinabi ng kanyang Nanay Marta. Kaya na may sabay silang nagtawanan doon at marahan na silang humakbang sa mga baitang ng hagdan upang makapagpahinga na nga siya. Dumating na ang araw ng operasyon ni Andrew at labis na nagpapasalamat si Angelo. Dahil nagawa nila ni Syra ng paraan na makauwi sa Pilipinas sa araw na yon. Nakiusap siya sa kanyang CEO na kahit 3 araw lang ay mag-absent muna siya para sa kanyang anak. Ganon din ang ginawa ni Syra. At pumayag naman ang mga CEO nila sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Kaya ngayon ay para silang bumaba ng eroplanong sinasakyan nila. Pagway mabilis na tinungo nila ang ospital na itinax ng kanilang attorney kung saan naroon si Andrew at inuoperahan. Samantala, masayang nagyakpan sina Andrew at Marta sa mga sandaling iyon dahil naging successful ang operasyon at ang mga sandaling iyon ay nakakakita na si Andrew ulit. Nakita na rin niya ang mukha ng kanyang Nanay Marta. Sobrang ganda pala nito kahit may edad na. Pagguway, nag-iyakan silang dalawa roon dahil sa labis na katuwaan. Nanay Marta, nakakakita na po ako. Nakikita na po kita. Maraming salamat po Panginoon. Ang saya-saya ko po sobra.
Umiyak sa labis-labis na kaligayahan ng puso ni Andrew sa mga sandaling iyon. Agad din namang napatulo ang mga luha ni Nanay Marta niya habang nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon at may masayang ngiti sa malabing nagsalita. Masaya-masaya din ako ngayon dahil masaya ka anak. Salamat nga sa Panginoon. Pagkasabi nito ni Yunay, nagyakapan sila ulit ng mahigpit at ilang sandali pa'y pumasok na ron ulit ang doktor at sinabing magpahinga na muna si Andrew. Kaya sinunod agad nilang utos ng doktor hanggang sa nakatulog na nga si Andrew roon habang binabantayan ni Marta. Pagkuhay agad na napatingin si Marta sa pintuan nang biglang may kumatok roon. Kaya agad yung nilapitan ng pinto at binuksan para lamang manlaki ang mga mata at mumutla agad ang dalawang taong bumungad sa kanya. Ikaw? Magkapanabay na tanong ng mag-asawang muli niya nang nakita ulit ng harapan pagkatapos ng 21 taon. Kaya agad na napalunok ng sunod-sunod si Marta at hindi man lang magawang sagutin ang tanong na iyon. Kahit saglit lang, kaya na may agad na sinigundahan iyon ng lalaki ng isa pang tanong. Ikaw ang Nanay Marta na sinasabi ni Andrew? At sa tanong nitong iyon ay, agad ang napatulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagko ay mahinang nagsalita. Oo, ako nga. At gaya ng inaasahan ay, agad na nagdilim ang mukha ng dalawa bago nagsalita ang lalaki. Umalis ka na ngayon din. Umalis ka na at huwag mo nang guluhin pa ang pamilya ko. Sumira ka sa iyong pangako. Kaya umalis ka na ngayon din. Clau Martalina. At huwag na huwag ka nang babalik pa. Kung ayaw mong mapunta tayo sa korte at mas lalo pang gugulo ang sitwasyon. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Andrew at sa pagkamulat niya ay ang mukha agad ng kanyang Nanay Marta ang kanyang hinanap. Nanay Mar. Ngunit hindi na ituloy ni Andrew ang kanyang gustong sabihin dahil napasingap siya nang makita niya ang mga mukha ng mga magulang niya sa gilid ng kanyang kama habang nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon habang tila problemado ang mga itsura ng mga ito. Pero nang makitang gising na siya ay agad na palitan ng ngiti ang kalungkutan sa mga mukha ng mga ito. Dad? Mom? You're both here? I thought... Oh, it doesn't matter now, son. Saka ko na ipapaliwanag kung bakit. The important thing is, nandito na kami. Aren't you happy, son? Wala bang yakap yun para kay Mami at Daddy? Pero parang wala siyang narinig sa sinabi ng kanyang ama dahil abala ang mga mata niya sa paligid sa ospital. Napansin niya kasing wala raw ng Nanay Marta niya. Tila napansin naman na yun ng kanyang ina kaya agad na nagsalita ito. Are you looking for your Nanay Marta, Andrew? Agad namang sumagot si Andrew nang, Opo, nakita niyo po ba siya? Gusto ko na kasing magkita kayo at hindi na kailangan. Malamig na sabat agad ng kanyang ama sa kanyang gustong sabihin. Kaya tinignan niya ito agad. Nilabanan naman ito ang tingin niya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi na kailangan dahil nakita na namin siya kanina. At ewan namin kung bakit nagmamadaling umalis agad. Hanggang ngayong araw lang daw siya. Emergency raw kasi. Hindi alam ni Andrew kung anong ire-react sa sinabi niya kanyang ama tungkol sa biglaang pag-alis ni Nanay Marta niya. Kaya na may agad na may namuong mga luwas sa mga mata ni Andrew at nagtanong. Pero, bakit niya naman po gagawin eh? Ang saya-saya pa namin kanina. Dad naman, nagbibiro po kayo eh. Awat muna sa biruan, Dad. Pero umiling-iling ang kanyang ama sa kanyang sinabi at naging dahilan niyon upang maniwala siya rito at napatingin na lang sa kawalan roon. Matapos ang ilang araw ng pananatili sa ospital ay pinuntahan agad ni Andrew ang silid ni Nanay Marta niya na siyang silid ni Manang Lugring noon. Alam niyang doon ito sa kwarto ni Manang Lugring. Nag-stay dahil iyon ang sabi ni Manang Lugring sa kanya na doon si Nanay Marta niya sa kwarto nito. Kaya agad na binuksan niya ang hindi nakalak na pinto at napatulo agad ang kanyang mga luha nang makita niyang wala na nga ang laman ng kwartong iyon. Talagang umalis na nga ito at iniwan siya. Nagtatampo siya rito, nagtatampo siya. Pagkuhay akmang aalis na siya roon, nagbigla siyang matigilan nang may nakita siyang isang maliit at lumang picture roon sa sahig malapit lang sa drawer. Kaya agad na pinulot iyon ni Andrew para lang mapasinghap ng malakas sa nakitang mga tao sa picture na iyon. Picture iyon ng nakangiti ng maluwag ni Nanay Marta niya habang karga-karga itong bata na kamukhang kamukha niya noong maliit pa siya. May ganong picture din kasi siya sa photo album niya noon. Kaya na may kinakabang tiningnan niya ang pangalan ng ospital na nakuha din sa larawang iyon. At tila nalaglag sa pagkabigla ang puso niya nang makita ang ospital ng pinag-opera ng mga mata niya at ang ospital ng name na naroon sa larawan ay iisa. At para makasiguro at upang hindi na siya makarinig pa ng kasinungalingan mula sa mga magulang niya. Pagkukumprantahin niya ang mga ito, ay tumawag agad si Andrew sa isang naging kaibigan niyang nurse roon habang nanatili siya sa ospital.
at hingin agad ang data sa ospital na nakasulat sa likod ng picture. At date kung sino ang mga babies na na-confine sa ospital na yon noon. At tila kampi kay Andrew ang tadhana dahil agad ring may nakakuha ng name ng nanay niya at sa pangalan ng baby nito. Nakamukhang kamukha niya noong baby pa siya, kaya kinakabang pinahakot niya ang personal medical records niya mula sa ospital na iyon, kung meron man. At nang malaman niyang meron nga, at doon nga siya pinanganak, same date ng batang nasa larawan. At sa date na nandun sa likod ng picture ay nanghina na lang bigla ang mga tuhod ni Andrew dahil sa kanyang natuklasan. Anak siya ni Nanay Marta niya. Totoong anak siya nito at tunay na ina niya ito. Andrew anak, nandito ka lang pala, kanina ka pa namin hinahanap ng mami mo. Masiglang untag kay Andrew ng daddy niya, ngunit agad na humihikbing nagsalita siya roon. Daddy, ano ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Nanay Marta? Malalim at mariin niyang tanong sa ama. Hindi naman agad ito nakasagot roon. Pagway agad na bumuntong hininga ito ng pagkalalim-lalim bago nagsalita ng mahina. Ano bang gusto mong malaman? Diretsahin mo na ako anak. Doon naman biglang sumulpot rin doon ang kanyang ina, na agad natigilan na makita siyang may luwas sa mga mata at kuyom ang mariin ng mga dalawang kamao niya. Kaya na may dahan-dahang lumapit si Andrew sa kanyang ama at sinagot agad ang tanong nito sabay apot rito sa maliit at lumang larawan na iyon. Dad, nakita ko yan dito. At kung gusto niyong isipin na magdi-deny pa sa akin ngayon, huwag na kayo maaksaya ng panahon, Dad. Dahil pinacheck ko ng background ko at ni Nanay Marta sa ospital na yan. At dahil siya nay, natuklasan ko mismo ang isang katotohanan. Siya ang tunay kong ina. At anak niya ako. Kaya ngayon, sagutin niyo ang tanong ko. Ano ang tunay na dahilan kung bakit umalis bigla si Nanay Marta, Dad? Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Napalunok naman agad ang kanyang ama. At habang may sumusungaw na luha mula sa mga mata nito, nang masandaling iyon ay nagsalita na ito roon. Ang totoo niya, Nay, pinalis ko siya anak. Dahil natatakot ako na baka bawiin ka niya sa amin. Natatakot ako anak. Natatakot ako. Wika nito at humahagul roon. At sa narinig ay, imbis na magalit ay, niintindihan niya agad ang kanyang ama. Kaya mabilis niyang niyakap ito at sinabing, Dad, malaki na po ako. Alam ko na po ang ginagawa ko. At sasabihin ko po sa inyo ngayon na ang pananatili rito ay hindi mahirap gawin. Kahit na alam ko na kung sino ang tunay kong ina. Pero Dad, alam ko rin pananatili ko rito ay magpapabigat rin sa kalooban ni Mami. At naiintindihan ko po siya. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po siya. Malayo talagang loob niya sa akin. Tanggap ko naman, Dad, na ikaw lang tumuturing sa akin na anak niyo ako ni Mami. Pero Dad, hindi mo mapipilit ang damdamin ng isang tao na mahalin at tanggapin na hindi niya kaano-ano. Ayoko maging dahilan ng pagtatalo ninyo ni Mami, Dad. Umiyak na rin ang mami niya roon pagkuhay nagsalita ang daddy niya. Pero nagkausap na kami ng mami mo at okay na siya anak. At sa sinabi nitong iyon ay agad na tinignan niya ang mami niya at may mapait na ngiti sa mga labing nagtanong. Talaga ba, Mami? Okay na po sa inyo? Yung totoo, Mami. Yung totoo. Tatanggapin ko naman eh. Kahit ano pang magiging sagot mo, Mami. Kaya sana'y magpakatotoo ka po alang-alang sa relasyon ninyo ni Daddy. At sukat sa sinabi ni Andrew ay agad na pahugulhol ng malakas si Zaira dahil doon sa kadahan-daang tumingin kay Angelo at napahagulhol na nagsalita. I'm sorry, Angelo. I'm so sorry. At ang masalitang inay sapat na upang maintindihan agad ni Andrew at ng daddy niyang ibig sabihin ng asawa nito. Kaya na may agad na nilapitan nitong asawa at mabilis na niyakap ito ng mahigpit roon. At si Andrew naman sa mga sandaling iyon ay agad na pangitis sa nakita. Masaya siya na nagpakatotoo ang kanyang mami sa kanila ng daddy niya. Kaya na may nagsalita agad si Andrew roon. Masaya ako dahil sa inyo ako binigay ng Panginoon. Ibig sabihin ay karapat-dapat kayong mag-alaga sa akin. At maraming salamat dahil napalaki niyo ako ng tama. At may respeto sa kapwa. Mami, Daddy, hindi ko po kayo makakalimutan. Mag-antay lang po kayo. May darating din para sa inyo talaga. Na mamahalin niyo pareho at aalagaan ng walang pagtatalo na namamagitan sa inyo. Magpakatatag lang po kayo lagi at manalig sa Diyos. Maging masaya po sana kayo lagi dahil magiging mas masaya po ako pag nangyari yun. Mahal na mahal ko po kayo, mga magulang ko. At pagkatapos niyang sabihin lahat ng iyon ay bigla na lamang siyang niyakap ni Mami Zaira niya ng sobrang higpit at umiyak na nagsalita. I'm sorry anak, I'm so sorry. At maraming salamat. Napangiti at napapikit agad si Andrew sa kanyang narinig bago yumakap sa kinamulatang ina. At mas lalo pa siyang napapikit roon nang maramdaman niyang niyakap rin siya ng kanyang ama. Pagkuhay nagsalita, mahal na mahal ka din namin anak.
At maraming salamat din sa lahat ng pag-intindi mo sa amin, sa mga kakulangan namin sa iyo. At alam namin gusto mo nang puntahan ang tunay mong ina. Na ngayon ko lang naisip na Marta palang palayaw niya. Pero anak, kung gusto mong mamasyal rito kasama ng iyong ina, ay bukas ang pintuan namin lagi para sa inyo. Dahil bahay mo na rin to at mananatiling bahay mo ito. Agad namang nagyakapan muli sina Andrew at ang kanyang mga magulang pag ay nagpaalam na agad siya sa mga ito. At gamit ang kotse may umalis na siya sa mansyon na iyon para puntahan ang kanyang minamahal na Nanay Marta. Pinuntahan agad ni Andrew ang probinsya ni Nanay Marta. Nakuha niyang address nito mula sa mami at daddy niya bago siya umalis roon sa mansyon. Pag-uwi na pabuntong hininga si Andrew at sobrang pinanghinaan siya ng loob nang hindi pa rin niya mahanap roon ang Nanay Marta niya. Kahit halos sinuyod niya na ang buong probinsya roon. Nagtanong-tanong naman siya hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na nasa city si Nanay Marta kasi nagbabakasakali ito na makakuha ng free medication at chemotherapy para sa cancer nito sa program ng social welfare. Kaya parang pinigang po ulit-ulit ang puso ni Andrew nang malaman ang balitang iyon. At dahil doon ay walang inaksayang sandali na pinuntahan agad ni Andrew ang kanyang Nanay Marta sa lugar na iyon. At mabilis na nangilid ang maluwas sa mga mata niya nang makita niya doon si Nanay Marta na nakatayo roon at tahimik na naghintay na tawagan ang pangalan nito. Kaya na may walang pagdalawang isip na nagsalita agad si Andrew mula sa likuran nito. Nay, agad namang napasingap si Nanay Marta niya. At bago pa ito makapagsalita roon ay, marahan niya nang inakat ang ina patungo sa sasakyan niya. At nang makapasok si Lai, agad nang nginitian niya ito at may luwas sa mga matang nagsalita. Alam ko na po ang lahat, Nay. Alam ko na po ang lahat. Paano mo nalaman? Sumugat agad si Andrew. Naiwan mong larawan natin noon, Nanay Marta. At pagkawikan ni Andrew noon ay, mabilis na kumawala mula sa bibig nito ang isang hagulo roon na naging dahilan upang yakapin niya ulit ang minamahal na ina na mahigpit. Pagkuway nagsalita ito. Larawan natin yun ng pag-ilang araw natin sa ospital. Kuha ng isang nurse roon. Naggiliw na giliw sa'yo. Dahil ang cute-cute at ang gwapo-gwapo mo daw. Nagtawanan sila ng mahina dahil doon. Pagkuway sumeryoso na ito at nagsalita. Tamang sinabi ng ama mo na mahirap lang ako noon. Na may sakit ka pa kaya kita ibinigay sa kanila. Nagkataon kasi na namatay ang ama mo sa isang aksidente noon. Kaya nung iniluwal kita ay mag-isa lang ako noon. Wala na rin akong mga magulang. Lumisan na sila, bata pa lang ako. Kaya labis akong nag-aalala noon para sa kaligtasan mo. Dahil wala ako ni isang sentimo noon, anak. At yun na nga, nagkataong pagka-discharge mo mula sa ospital habang wala ako sa sarili ay muntik na akong mabangganin ng mami at daddy mo. Pinapasok nila ako sa kotse nila. Nagtanong sila kung anong nangyari. Sinabi ko ang lahat. At kitang-kita ko agad sa mga mata ng daddy mo na interesado siya na ampunin ka. Kinumbinsi niya ang kanyang asawa na agad rin namang pumayag sa pagkatapos. Pero anak, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Dahil ang gabing iyon ay pinuntahan ko ang address nila at nag-iisip ng paraan upang masubaybayan kita hanggang sa paglaki mo. Kahit hindi kita kausapin, kahit tingnan lang kita mula sa malayo. Kaya nang makita kong nag-wanted ng katulong si Doña Francisca, pumasok agad ako bilang katulong sa kanila. At iyon ang nangyari hanggang sa lumaki ka na. At nang malaman kong nabulag ka at nag-abroad ang mga mami at daddy mo, hindi ako mapakali noon. At saka lang ako napanatag nang mapansin kong hindi ka pinapabayaan ng isang katulong roon. Nakaedad ko lamang. At silugring nga iyon, sinubaybayan kita ng palihim hanggang sa lumaki ka, anak. Tinis ko lahat ng pagpapahirap sa akin ni Doña Francisca upang huwag lang ako mapatalsik roon at mapalayo sa'yo. Kahit na alam kong may sakit ako ay inilihim ko lang yun at baka matakot siya pag sabihin ko at palayasin ako bigla. Pero may ibang plano ang Diyos. Pinagtagpo niya tayo at sobrang saya ko dahil doon. Ngunit dumating ang mga magulang mo. Pinalis ako ng daddy mo. Pero anak, naiintindihan ko siya. Natatakot siya at bilang magulang, alam ko kung gaano kasakit na iwan ng isang anak. Kaya iho, bakit ka nandito? Iiwan mo na ba ang mga magulang mo? Agad namang napangiti si Andrew habang may luwas sa kanyang mga mata. Sabay sabing, huwag na po kayong mag-alala, Nanay Marta. Okay na po. Nagkausap na po kami ng maayos. At mula ngayon, magkakasama na po tayong dalawa. Aalagaan po kita. Paggagalingin po natin ang cancer mo. Maniwala po kayo. Gagaling kayo. At nandito lang po ako. Hindi po tayo magkakalayo. Pangako po. At sukat sa sinabing iyon ni Andrew ay agad na payakap ng mahigpit si Nanay Marta at humihikbi roon habang umuusal ng pasasalamat. Pagkuhay nakangiting nagsalita agad si Andrew. Kaya na po, Nanay Marta. Dadalhin na po kita sa isang private hospital.
doon ka na po magpapagamot sa sakit mo. May pera naman po ako sa bangko. Galing po yun kila mami at daddy. Mula nung bata po ako. Yun po ang gagamitin natin. Gagaling ka po. Ipinapangako ko po yan sa inyo. Huling wika ni Andrew at muling nagyakapan silang mag-ina ng mahigpit. Habang humihikbi pa rin ito, nakangiting pinahira naman ni Andrew ang mga luha ng ina at pinasandal niya ito sa balikat niya hanggang sa makatulog siya. At ilang sandali pa'y pinaandar na ni Andrew ang kotse at umalis na sila sa lugar na iyon. Gumaling sa sakit nito sa cancer ang ina ni Andrew. Paminsan-minsan naman ay bumibisita sila sa bahay ng daddy at mami niya na doon na sa Maynila nagtayo ng sariling negosyo. Pinag-homestudy din siya ng mga ito hanggang sa nakapagtapos siya at nang makapagtrabaho na siya sa sariling kumpanya ng mami at daddy niya at nagkaroon ng malaking ipon ay nagpagawa na siya ng malaking bahay nila ng ina at pinagtayo ito ng sarili nitong maliit na negosyo. Naging masaya na at perpekto ang buhay ni Andrew kasama ng ina at ang mami at daddy niya. May love life na rin siya, kaya na may masasabi niya sa kanyang sarili na kontento na siya at masaya na siya. At dahil doon, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil wala na siyang may hiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.